Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2291-2315. Kabanata 2271. Nakatayo sa paglipad ng mga hagdan, ang banal na Holy Emperor, na nakasuot ng gintong balabal, ay nagpalabas ng labis na aura. Ang kanyang tinig ay humusbong, bumabalik sa lugar. Maligayang pagdating, ang aking mga kapwa panauhin. Mangyaring sundin mo ako. Gumawa siya ng isang malugod na kilos. Habang umuusbong ang kanyang tinig, ang grupo ng mga tao sa paanan ng bundok ay nagsimulang umakyat sa bundok sa maayos na paraan. Pagdating sa rurok, pinangunahan sila ng ilang mga alagad sa iba't ibang mga bundok ng sekta ng pagka-Diyos kung saan sila tatahan. Matapos na ayos ang tirahan ng lahat, nagtipon ang grupo sa pangunahing rurok ng sekta ng Divinity. Sa pangunguna ay ang banal na Holy Emperor, na sinundan ng punong guro ng Welkan Academy, ang Infernal Emperor, at Emperor Tamarlan. Halos 30 katao ang nagtipon sa bulwagan. Sa pangunahing upuan, ang banal na Holy Emperor ay nagscan sa karamihan at sinabing, dahil ngayon ay ang pagbagsak ng sekta ng Divinity upang ayusin ang Grand Tournament, plano naming lumihis mula sa pamantayan at subukan ang bago. Naririnig ito, may nagsabi, banal na Emperor, dahil ito ang sekta ng Divinity sekta upang ayusin ang Grand Tournament, wala kaming mga pagtutol sa iyong panukala. Ang banal na Holy Emperor ay kumaway ng bahagya at sinabing, hayaan mo akong tapusin ang aking pangungusap. Umupo ang tao at walang sinabi. Samantala, nagpatuloy ang banal na emperador, may isang lugar na tinatawag na Mount Wolvern sa sinaunang kaharian kung saan naninirahan ang hindi mabilang na mga monsters. Batay sa impormasyong nakuha ko, ang ilang mga monsters ay nakarating pa sa ranggo ng mage. Narito ang iniisip ko. Alamin ang Grand Tournament sa Mount Wolvern. Ang mga kalahok ay dapat puksain ang mga monsters at makuha ang kanilang mga elixir ng demonyo. Pagkatapos, matutukoy namin ang mga ranggo ng mga kalahok batay sa kalidad ng nakuha ng demonyong elixir. Kung mas malaki ang kapangyarihan ng mga monsters na isang anupat, ang mas mataas na ranggo ng isa. Anumang mga pagtutol, panipi. Naririnig ito, marami ang nagsimulang makipag-usap sa mga bulong. May nagsabi, ang Holy Emperor, ang Mount Wolvern ay isang taksil na lugar. Kahit na ang ilang mga makapangyarihang magsasaka ay maaaring mapuksa ang mga monsters doon, magiging sakuna pa rin ito para sa mga mahina. Panipi. Sinabi ng banal na Holy Emperor, well, dahil mayroon lamang kaming 10 pagbubukas para sa Dragon Abyss, maaari mong piliin na huwag pumunta kung natatakot ka sa kamatayan. Gayunpaman, dahil ang pagraranggo ay tinutukoy batay sa kalidad ng mga Denon elixir na nakuha mo, pinapayagan kang makipagtulungan sa iba upang puksain ang mga monsters. Asang-ayon ako. Ito ay parang isang magandang plano. Ang mga kabataan ay kulang sa praktikal na kaalaman sa larangan ng digmaan. Ito ay isang perpektong pagkakataon para matuto sila. Panipi. Marami ang sumang-ayon sa mga patakaran. Kumusta naman kayo, Headmaster? Ang banal na Holy Emperor ay tumingin sa headmaster ng Welkan Academy. Ang punong guro ay ngumiti ng mahina at sinabing, asang-ayon ako sa iyong panukala. Ang banal na Holy Emperor ay nagsabi ng nakangiting, sa kasong iyon, ang pulong ay naantala. Ipaalam sa iyong mga alagad na gumawa ng mga pag-aayos. Aalis na tayo bukas. Panipi. Naririnig ito, lahat ay tumayo at umalis. Nang makabalik kasama ang mga matatanda sa sekta, agad na tinawag ng punong guro ng Welkan Academy ang kanilang mga alagad. Maraming mga kalahok sa Grand Tournament ay mula sa Welkan Academy. Ang bawat sekta na nakatatanda ay nagpadala ng 2 alagad. Bilang karagdagan sa mga panloob na alagad ng punong guro, mayroong halos 20 sa kanila. Tiningnan sila ng punong guro at sinabing, ang Grand Tournament ay gaganapin sa Mount Wolvern. Ang mga patakaran ay simple.
Ang mas malakas na mga monsters na iyong nawasak at mas mataas ang kalidad ng mga demonyong elixir na nakukuha mo, mas madali para sa iyo na maging sa nangungunang sampung. Bukod sa, ang banal na emperador ay muling nagsabi na pinahihintulutan kaming magtulungan upang puksain ang mga monsters. Hindi na ito isang solo na misyon ngunit sa halip ay isang nakatuon sa pagtutulungan ng magkakasama at kooperasyon. Nais kong sumali kayong lahat sa mga puwersa upang puksain ang mga makapangyarihang monsters. Kailangan nating gumawa ng marami sa iyo na bahagi ng nangungunang sampung hanggat maaari. Panipi. Naunawaan. Tumanggo sila. Samantala, si James ay may iba pang mga plano sa isip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2272 hindi pa niya naisip na sumali sa puwersa sa mga alagad ng Welcome Academy. Sa halip, pinlano niyang magtrabaho kasama sina Henry at Delaney. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, maaari nilang gawin ito sa tuktok na 3. James, ano ang pinag-uusapan mo? Nang makita na si James ay nakatitig sa espasyo, tanong ni Yon. Kinolekta ni James ang kanyang sarili at sinabing, wala ito. Sinabi ni Yon, tandaan na ang pagtutulungan ng magkakasama ay susi dito. Dapat kang makipagtulungan sa mga alagad ng Welcome Academy. Panipi. Nakuha ito. Bagaman nag-aatubili si James na gawin ito, hindi niya masuwi si Yon. Sige ngayon, tinanggal ka. Ang headmaster ay kumalas sa kanyang kamay. Nakakakita ito, ang mga alagad ay lumingon. Matapos silang umalis, nagbuntong hininga ang punong guro at sinabing, ang aming mga alagad ay nakikipagkompetensya laban sa bawat isa. Tulad nito, maaaring medyo mahirap para sa kanila na magtulungan. Naririnig ito, tumanggo ang mga matatanda sa sekta. Pagkatapos ng lahat, wala rin silang maayos na relasyon sa bawat isa. Sinabi ni Jeffrey, ang paligsahan ay tungkol sa pakikilahok at pagtutulungan ng magkakasama. Kaya paano kung hindi nila makamit ang magagandang resulta? Hanggat ligtas silang bumalik, kontento na ako. Panipi. Sir Jeffrey, hindi ito katulad mo. Hindi ka ba isang mapagkompetensyang tao? Isang sekta na nakatatanda ang snickered. Napangiti si Jeffrey at walang sinabi. Bumantong hininga ang headmaster at sinabing, ano ang punto ng pagsasabi ng lahat ngayon? Matututo lamang silang magtulungan sa sandaling maunawaan nila kung gaano kalakas ang mga monsters. Panipi. Tumanggo si Yon at sinabi, Asang-ayon ako sa punong guro. Kapag nakatagpo sila ng mahusay na mga hadlang na nakatayo sa kanilang paraan, natural silang magkakasama at sasali sa mga puwersa. Hindi na kailangan nating mag-alala tungkol dito. Ang Welcome Academy ay puno ng mga talento. Si Quintina, para sa isa, ay dapat na walang problema sa pagpasok sa nangungunang sampung. Hindi lamang iyon, ngunit ang aking alagad na si James ay nagtataglay din ng malaking lakas. Bukod, parang may malapit siyang relasyon kay Quintina. Kung nagtutulungan sila, gagawin nila ito sa pinakamataas na sampung. Panipi. Kasabay nito, bumalik si James sa kanyang panuluyan. Nanatili siya sa loob at kinokontrol ang kanyang paghinga sa patio bilang paghahanda sa darating na labanan. Isang babaeng nakasuot ng berdeng damit na lumakad at tumingin kay James, na nakaupo sa isang posisyon ng lotus. Pagkatapos, lumakad siya papunta sa kanya at umupo sa isang upuan ng bato sa malapit. Nakakaramdam ng isang hindi kilalang presensya, lumingon si James. Napagtanto na ito ay si Quintina, tinanong niya, may bagay ba? Nagsnik si Quintina. Oh, hindi ito seryoso. Ito ay lamang na ang Grand Tournament ay gaganapin. Sa Mount Wolvern, na isang taksil na lugar na puno ng mga makapangyarihang monsters. Kung kumilos tayo sa ating sarili, maaaring mapigilan ang ating pag-unlad. Kaya, bakit hindi tayo bumubuo ng isang koponan? Panipi. Napangiti siya ng may kumpiyansa at sinabing, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, dapat nating talunin ang mga makapangyarihang monsters ng madali. Maaari pa tayong makapasok sa nangungunang sampung. Panipi. Sinulyapan siya ni James. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, tatanggapin niya ang kanyang kahilingan. Gayunpaman, mayroon na siyang mga kasosyo sa kanyang sariling Henry at Delaney. Si Henry ay nasa Immortal Ascension's ika-9 na hagdanan, habang si Delaney ay tumawid sa ranggo ng mage. Kung nagtutulungan sila,
Maaari silang puksain kahit na mga monsters sa ranggo ng mage. Kung makakakuha sila ng demonyo na elixir ng mga monsters sa ranggo ng mage, dapat silang makapasok sa tuktok na 10 ng madali. Hoy, tatanggapin mo ba ang aking panukala o hindi? Nang makita na nanatiling tahimik si James, tumayo si Quintina at sinabi ng may hindi kasiya siyang tono. Mayroon ka bang mga puwersa kahit na ako ay personal na dumating upang anyayahan ka? Idea kung gaano karaming mga tao ang nais na bumuo ng isang koponan sa akin. Gayunpaman, parang nag-aatubili kang sumali. Ngumiti si James ng mahina at sinabing, upang maging lantad, ayaw ko talagang maging sa parehong koponan tulad mo. At quo, hoy. At quo, sigaw ni Quintina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2273. Galit na galit si Quintina. Kinilala niya ang lakas ni James at nais lamang niyang makipagsanib puwersa sa kanya. Pagkatapos bumuo ng isang koponan kasama niya, kailangan lamang niyang maghanap ng isa pang disipulo ng Welcome Academy upang bumuo ng isang pangkat ng 3. Sa ganoong paraan, dapat silang makapasok sa nangungunang 3. Gayunpaman, hindi nagpapasalamat si James. Tumingin si James kay Quintina at sinabing, huwag mong intindihin. Hindi kita minamaliit, may sarili na akong team. Bukod dito, hindi mahalaga ang mga numero dito. Kung mas maraming miyembro ang iyong koponan, mas maraming halimaw ang kailangan mong katayin. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Quintina at tiningnan siya sa mata, at nagtanong, sino ang mga kasama mo? Mayroon bang ibang mas angkop na kandidato kaysa sa akin sa Welcome Academy? Ngumiti si James at sinabing, hindi sila mga disipulo ng akademya. Ikaw. Nang marinig iyon, si Quintina ay seryosong naasar. Sige na. Bahagyang kumaway si James at sinabing, since you insist, I'll grudgingly accept you into our team. Sama-sama, aabangan natin ang top 10. Sino naman ang nangangailangan ng tulong mo? Dumura si Quintina at tumalikod na para umalis. Maya-maya, lumitaw si Yon, novel drama. Ano ba ang iniisip mo? Tanong niya. Natigilan si James at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Yon, ang Grand Tournament, syempre. Pinapayagan kaming bumuo ng mga koponan at lipulin ang mga halimaw ng magkasama. Ang Divinity Sect at ang bawat sekta doon ay dapat na nakabuo na ng kanilang mga koponan. Ang Welcome Academy ay hindi rin mahina. Kung magsanib puwersa ka kay Quintina at sa iba pa, ang pagpasok sa nangungunang 10 ay dapat na isang piraso ng cake. Pagkarinig nito, sinabi ni James, mayroon na akong team. Ha? Tanong ni Yon, akala ko galing ka sa Earth. May mga kaibigan ka ba sa sinaunang kaharian? Ngumiti si James at hindi nagsalita. Nang makita ito, hindi idiniin ni Yon ang isyo. Sa anumang kaso, makapasok sa nangungunang 10 at ipagmalaki ako at ang akademya. Oo naman, siguradong papasok ako sa top 10. Puno ng kumpiyansa si James. Hindi nagtagal si Yon at tumalikod na para umalis. Ipinagpatuloy ni James ang pag-regulate ng kondisyon ng kanyang katawan. Hindi nagtagal, lumipas ang isang araw. Kinabukasan, nagtipon ang mga kalahok ng Grand Tournament sa labas ng pangunahing bulwagan ng Divinity Sect. Mayroong humigit kumulang 100,000 sa kanila. Siyempre, karamihan sa kanila ay nasa ika-4 o ika-5 hagdan ng Immortal Ascension. Ang banal na emperador ay nakatayo sa may pintuan ng bulwagan at tumingin sa mga tao. Sinabing, lahat, ang venue ng Grand Tournament ngayong taon ay sa Mount Wolvern. Sinimulan niyang ilarawan ang mga patakaran ng paligsahan na ito. Bibigyan ka ng time limit na 1 buwan. Sa loob ng limitasyon sa oras, pinapayagan kang lipulin ang pinakamaraming halimaw hanggat gusto mo. Kung mas maraming demonyong elixir ang nakukuha mo at mas mataas ang kalidad ng mga elixir, mas mataas ang iyong ranggo. Naiintindihan ba iyon? Oo. Sabay-sabay na nagsalita ang mga kalahok. Mabuti. Ang banal na emperador ay tumingin sa kanila at sinabi, lahat, sabay tayong lumikha ng isang walang laman. Nang marinig ito, maraming makapangyarihang magsasaka ang humakbang at summon ng matinding lakas, pilit na binubuksan ang kawalan at lumikha ng isang daanan. Tandaan mo, 1 month ang time limit. Makalipas ang 1 buwan, magbubukas muli ang daanan para makabalik ka. Nang marinig iyon,
Marami ang nagsimulang bumuhos sa daanan, na wala mula sa pangunahing bulwagan ng Divinity Sect ng walang bakas. Si James, na nagawang mahanap sina Henry at Delaney, ay pumasok din sa daanan pagdating sa labas ng main hall. Magkasama silang pumasok sa walang laman na daanan at lumitaw sa hindi kilalang lugar. Sila ay nasa isang walang laman na kapirasong lupa, at sa harapan nila ay mga maalon na bundok. Ang langit ay nabura ng kulay abong ulap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2274. Lumakad si Quintina sa kanya at sinulyapan sina Henry at Delaney, nagtanong, sila ba ang iyong mga kasamahan sa koponan? Oo, tumanggo si James. Sa sandaling iyon, isang pangkat ng mga tao ang lumapit sa kanila. Sila ay mga alagad ng Welton Academy. Bukod kay Zane Bridger, isang alagad ng yun, hindi makikilala ni James ang iba. Quintina. Ang tao sa tingga ay tinawag. Ang pagsusuot ng isang puting balabal na kung saan ang mga salitang Welton Academy, ay isinulat, ang lalaki ay may medyo gwapo na hitsura. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay mabagsik at matikas. Ipinakilala ni Quintina ang lalaki kay James, ito ang aking nakatatanda at isang panloob na alagad ng punong guro. Kahit na siya ay bata pa, nasa Immortal Ascension's 8th tier. Kasalukuyan siyang nangungunang contender ng paligsahan. Panipi. 8 hagdanan. Sandaliyang nagyelo si James. Hindi niya inisip na ang Welton Academy ay magkakaroon ng isang magsasaka sa Immortal Ascension's 8 hagdanan. MHM. Sinabi ni Quintina, ang Eunice ay nagtataglay ng malaking lakas. Tiyak na ipagmalaki niya ang akademya. Panipi. Dapat kang si James Caden, isang alagad ng sekta na si Elder yun. Ang titig ni Eunice ay naayos kay James. Pagkatapos, sinabi niya na nakangiting, narinig ko ang iyong mga gawa habang nasa closed-door meditation ako. Dahil pinamamahalaang mong makatiis ng mga suntok ni Hayden, sa palagay ko hindi ka mahina. Bakit hindi ka sumali sa aking koponan? Sa akin, ikaw, at Quintina, tiyak na gagawin namin ito sa nangungunang 10. Panipi. Si Eunice Luca ay isang panloob na alagad ng punong guro. Tulad nito, siya ay mayabang at walang kabuluhan. Bagaman mayroong higit sa 20 mga alagad mula sa Welton Academy na lumahok sa Grand Tournament, pinili lamang niya sina Quintina at James na maging kanyang mga kasamahan sa koponan. Naririnig ito, ang iba ay agad na nagpanik. Eunice, inutusan kami ng punong guro na bumuo ng isang pangkat. Kudlit. Tama iyon. Hindi ka maaaring mag-imbito lamang sa Quintina at James. Panipi. Ang iba ay sinabi, kung wala si Eunice sa kanilang koponan, hindi sila tatayo laban sa mga makapangyarihang monsters. Tumingin si James kay Eunice at ngumiti ng mahina, na nagsasabing, Eunice, dahil mayroon na akong isang koponan ng sariling, wala akong pagpipilian kundi ibagsak ang iyong alok. Sinasabi iyon, tiningnan niya si Quintina. Quintina, gusto mo bang sumali sa aking koponan o Eunice? Naririnig ito, lahat ay natigilan, kahit si Eunice. Si Eunice ay nasa 8 hagdanan ng Immortal Ascension. Sa kanya sa koponan, madali silang makapasok sa tuktok na 10 madali. Ngayon, gayunpaman, tinalikuran ni James ang kanyang alok. Dahil tinanggihan siya ni James, ngumiti lamang siya ng mahina at sinabing, sa kasong iyon, nais ko sa iyo ang pinakamahusay na swerte. Sinasabi iyon, tiningnan niya si Quintina at tinanong, kaya, ano ang iyong desisyon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2275. Quintina ay nag-atubili, hindi sigurado kung aling koponan ang dapat niyang maging bahagi ng. Inihambing niya ang lakas ni James at Eunice. Kahit na makatiis si James ng mga suntok ni Hayden, si Eunice ay nasa Immortal Ascension's 8 hagdanan. Tulad nito, hindi magkakaroon ng anumang pagkakaiba sa pagitan nila. Gayunpaman, nang paalalahanan ang pagmamalaki ni James kahapon, nakaramdam siya ng inis. Pupunta ako sa iyo, Eunice. Pinili niya si Quintina. Naririnig ito, isang bahagyang pagngiti ang umusbong sa mukha ni Eunice habang sinabi niya, Quintina, tiyak na gagawin natin ito sa nangungunang 10. Ipinapangako ko sa iyo, Panipi. Nang makita ito, hindi gaanong nagmamalasakit si James. Pagkatapos ng lahat, wala siyang plano kahit anong isama siya. Nagugulo lang siya sa kanya.
Good luck, James. Kinuha ni Quintina ang kanyang ngipin at sinabing, tiyak na ikinalulungkot mo ito. Hindi ko rin ito gagawin sa pinakamataas na 10. Ngumiti si James ng mahina at lumingon na umalis nang hindi nagsabi ng isang solong salita, habang sina Henry at Delaney ay sumunod sa likuran. Sa ilalim ng maingat na titig ng mga alagad, pumasok ang trio sa Mount Wolvern. Matapos silang umalis, tiningnan ni Eunice ang natitirang mga alagad. Plano niyang pumili ng isang karagdagang ilang mga alagad upang makabuo ng isang malakas na koponan. Tulad ng para sa mga tira, hindi siya maaaring mag-alala ng kaunti. Si James at ang iba pa ay pumasok sa Mount Wolvern. James, sino ang Quintina? Tanong ni Henry. Hindi sinabi ni James, siya ang anak na babae ng pinakamalakas na tao sa sinaunang kaharian. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay isang grand supernatural na ipinanganak na may mahiwagang mga banal na kasulatan sa loob ng kanyang katawan. Iniisip ni Sophie na lubos sa kanya. Panipi. Ganun ba? Napangisi si Henry nang walang kamali-mali. Well, sa palagay ko ay may crush ka sa iyo. Huwag mo akong gulo. Hindi ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin si Delaney. Panipi. Tumingin si Henry kay Delaney. Gayunpaman, ngumiti lamang siya at walang sinabi. Ang tatlong naglalakad sa bundok habang ang chit-chat sa daan. Di nagtagal, nakatagpo sila ng isang python ng ilang metro ang haba. Itim ang mga kaliskis nito, at pinalabas nito ang isang pulang aura. Sa pamamagitan lamang ng isang sulyap, agad na alam ni Henry ang lakas ng halimaw. Karamihan, ito ay nasa ikalimang hagdanan ng Immortal Ascension. MHM. Tumango si James. Dapat tayong magmadali at magpatuloy sa bundok. Paghahanap ng mage. Ang ranggo ng mga monsters ay ang aming prioridad. Panipi. Hindi nais na pukawin ang trio. Ang Pyth ay nagmadali na tumakas. Ang tatlo ay hindi nagbigay ng habol ngunit patuloy na nagmamarcha pasulong. Ang saklaw ng bundok na ito ay kung saan naninirahan ang maraming monsters. Sa makatuwid, ang mga bingi ng mga monsters ay paminsan-minsan ay magmumula sa kailaliman, na nakakatakot sa marami sa mga mahina na tumakas. Tulad ng tatlo ay dumadaloy sa hangin. Ano ang isang malakas na aura? Sa sandaling iyon, biglang tumigil si Henry at sumulyap pababa. Nang makita ito, tumigil din sina James at Delaney sa kanilang mga truck at tumingin pababa. Bumaba sa isang lambak sa ibaba, ang isang malakas na aura ay maaaring madama. Habang inalis ni Henry ang kanyang kamay, ang makapangyarihang tunay na enerhiya ay nagtipon sa kanyang palad, na kung saan siya ay nagtapon patungo sa lambak. Boom! Habang ang kanyang pag-atake ay tumama sa target nito, ang bingi ng pagngangalit ng isang hayop na umatras sa buong mga bundok. Pagkatapos, isang napakalaking nilalang ang lumitaw mula sa lambak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2276. Ang halimaw ay may hitsura ng isang baka. Mayroon itong isang solong sungay sa ulo nito at mga pakpak sa likuran nito, at ang buong katawan nito ay natatakpan ng mga itim na kaliskis. Habang nakatayo ito, pinalabas nito ang isang nakasisindak na aura. Mamatay, mga tao. Umungol ito. Natigilan, sinabi ni Henry, ang halimaw na ito ay nasa ikawalong hagdanan ng Immortal Ascension. James, iwanan ang nilalang na ito sa akin. Hindi ko magamit ang aking lakas pagkatapos ng maraming taon ng paglilinang. Umupo ka lang at panoorin ang palabas. Panipi. Tulad ng malapit ng singilin si Henry patungo sa halimaw, si James ay gumawa ng kanyang paglipat. Ang isang itim na tablet na bato ay naging materyal sa hangin at nagsimulang lumaki sa laki. Sa susunod na instant, ito ay daan-daang metro ang haba. Ang mga mahiwagang simbolo ay inukit sa tablet. Nagtataglay ito ng kakilakilabot na kapangyarihan at lumipad patungo sa halimaw. Ito ay ang Infinity Steel. Kahit na sa kanyang pag-aari si James sa loob ng kaunting oras, hindi pa niya ito ginamit dahil ang kanyang kasalukuyang ranggo ay hindi sapat para sa kanya upang makakuha ng pananaw sa inskripsyon ng paraan na naitala sa Infinity Steel. Sa sandaling iyon, ang bagay ay simpleng isang blunt na armas sa kanya. Boom! Ang Infinity Steel ay nag-crash sa halimaw na nasa Immortal Ascension's ikawalong hagdanan. Ang mga kaliskis ng halimaw ay kumalas, at ang dugo ay bumagsak sa sugat nito.
Pagkatapos ay tinawag ni James ang ilang higit pang mga Infinity Steles at ipinadala sila na lumilipad patungo sa halimaw. Katulad nito, ang halimaw sa ikawalong hagdanan ng Immortal Ascension ay pinatay hanggang kamatayan bago ito magreaksyon. Ano ang? Nagulat sina Henry at Delaney. Samantala, si James ay nakasuot ng nasiyahan na hitsura. Ang kapangyarihan ng Infinity Steles ay tunay na kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, ang tinig ni Sophie ay maaaring marinig sa loob ng kanyang ulo. Ang Infinity Steles ay mga kayamanan na nilikha kapag ipinanganak ang universo. Tulad nito, nagtataglay sila ng walang limitasyong kapangyarihan. Siyempre, ang kanilang kapangyarihan ay direktang nakakaugnay sa iyong lakas. Ang mas mataas na ranggo, mas malaki ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, dahil ang lakas na ipinapakita nila ay labis na labis, babalaan ako laban sa paggamit ng mga ito ng palagi. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay nasa malalim na problema kung ang iba ay malaman ito. Panipi. Nakuha ito. Tumanggo si James at naimbak ang Infinity Steles. Tiningnan ni Henry ang hindi gumagalaw na halimaw sa ilalim ng kawalan ng paniniwala at lumingon ang kanyang ulo upang tumingin kay James, nagtanong, "Ano iyon, James? Paano mo pinamamahala ang talunin ang halimaw na ganyan?" Panipi. Ngumiti si James at sinabing, "Hindi ka naniniwala dito, ngunit ito ang Providence na lumitaw sa mundo pagkatapos ng unang kapahamakan." Pinuri siya ni Henry, "Handa na rin akong ipakita sa iyo ang aking lakas. Hindi ko inaasahan na talunin mo ang halimaw ng madali. Mukhang ang paligsahan na ito ay magiging isang piraso ng cake. Tingnan natin ang halimaw." Ang tatlo ay nagmula sa kalangitan at lumitaw sa tabi ng halimaw na nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay at kung saan ang katawan ay nasira. Pinatawag ni James ang Primordial Dragon Blade, Catalyzed Sword Energy, at tinusok sa katawan ng halimaw. Pagkatapos, natagpuan niya ang isang itim na elixir ang laki ng isang kamao na nagpapalabas ng malakas na enerhiya. Inimbak ni James ang elixir at ngumisi. "Doon namin ito, ang aming unang elixir." Hindi lamang iyon, ngunit ito ay isang elixir mula sa isang halimaw sa Immortal Ascension's ikawalong hagdanan. Natatakot ako na ang iba pang mga magsasaka sa paligsahang ito ay kailangang gumamit ng kanilang buong lakas upang talunin ang gayong halimaw. Gaano kahanga-hanga. Sige ngayon, itigil mo na ang paghalik sa aking S. Dahil ang halimaw na ito ay nasa ikawalong hagdanan, ang karne nito ay naglalaman ng malakas na enerhiya. Dapat tayong kumuha ng hiwa at lechon ito para sa hapunan. Panipi. Sure bagay. Tumanggo si Henry at nagpunta upang kunin ang karne. Pagkatapos, tumungo siya sa isang kalapit na ilog upang linisin ang karne. Ang tatlo ay natipon ng isang apoy at inihaw ang karne. Di nagtagal, ang amoy ng makatas na karne ay napuno ng hangin. Ang tatlo ay kumakain sa nilalaman ng kanilang mga puso habang sila ay na-chat sa gabi. Maraming tao ang naghahanap pa rin ng mga monsters. Walang nakakaalam na si James at ang iba pa ay natalo na ang isang halimaw sa Immortal Ascension's ikawalong hagdanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2297. Habang ang mga ulap ay sumabog sa kalangitan, nagtipon sila ng apoy at binagsak ang kanilang pagkain bilang. Ang amoy ng makatas na karne ay napuno ng hangin. Pagkatapos, kinuha ni James ang ilang mga pampalasa na nakuha niya mula sa celestial na tirahan at binuburan ang mga ito sa inihaw na karne. "Dito ka pupunta." Ibinigay niya sina Delaney at Henry ng isang piraso ng karne bawat isa, at ang tatlong binagsak ang inihaw na karne. Dahil ito ang karne ng isang halimaw sa Immortal Ascension's ikawalong hagdanan, ito nagtataglay ng mahusay na enerhiya na nagsilbing pagpapakain sa mga magsasaka. Bagaman hindi nila maihahambing sa mataas ang kalidad ng mga gamot at elixir, gayunpaman ay mas mahusay kaysa sa ilang mga mababang kalidad. Masarap ito. Habang kumakain si Henry, tinanong niya, "Kailan mo balak bumalik sa mundo, James?" Nagyelo si James. Nais niyang bumalik sa Earth sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ano ang maaari niyang gawin? Doon. Kailangan niyang mag-scurry tungkol sa tulad ng isang daga dahil sa takot na mahuli. Sa halip na ibalik ang isang talo, gumawa ng mas mahusay na kahulugan para sa kanya na linangin sa sinaunang kaharian at dagdagan ang kanyang lakas. Ang Mount Wolvern ay ginormous.
Mas malaki ito kaysa sa lugar ng ibabaw ng Earth. Ito ay kung saan naninirahan ang mga monsters, ang bawat isa sa kanila ay may isang teritoryo ng kanilang sarili. Hindi nagtagal bago sila nakatagpo ng isa pang halimaw. Sa oras na ito ay isang Aethan, ang hegemon ng kalangitan. James, iyon ay isang Aethan. Sinabi sa akin ni Sophie na sila ang mga inapo ng mga primordial, at nagtataglay sila ng bloodline ng primordial race. Ang Aethan na ito ay dapat na nasa Immortal Ascension 7th stair. Panipi. Ang tatlo ay tumingin sa napakalaking ibon sa harap nila. Habang sina Henry at Delaney ay nasa tirahan ng langit, nakatanggap sila ng gabay mula kay Sophie, na hindi lamang nagturo sa kanila ng mga pamamaraan ng paglilinang kundi pati na rin ang bagong kaalaman. Masyado itong mahina, sinabi ni James, huwag mag-aksaya ng oras sa halimaw na ito. Maaari kaming pumasok sa tuktok na 10 sa pamamagitan lamang ng pagkawasak ng ilang mga monsters sa Immortal Ascension's 9th stair. Sa katunayan, maaari nating ipasok ang tuktok na 3 sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa isang halimaw na ranggo. Panipi. Tulad ng pagkakaroon ni James ng isang magaspang na pag-unawa sa mga kalakasan ng ibang mga kalahok, alam niya na hindi nila maiiwasan ang anumang halimaw sa ranggo ng mage kahit na matapos na sumali sa mga puwersa. Sinabi ni Henry, sige na, ipagpatuloy natin ang aming paghahanap. Ang tatlo ay pinindot. Kasabay nito, maraming mga patriarch at sekta ang mga matatanda ay nasa sekta ng pagka-Diyos, matiyagang naghihintay sa isang buwan na lumipas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2278. Samantala, sa sarado na door meditation sanctuary ng banal na Holy Emperor. Ang santuaryo ay isang nakatagong gusali sa ilalim ng lupa na puno ng mga itim na granite. Sa lupa ay nakaupo ang isang tao na may suot na itim na balabal, na ang mukha ay mapatla at walang kulay. Creak. Sa sandaling iyon, nagbukas ang pintuan, at ang banal na emperador ay lumakad. Ang tao sa itim na balabal ay tumingin sa kanya at tinanong, paano ito napunta? Sinabi ng banal na Holy Emperor, ipinadala ko ang lahat sa Mount Wolvern. Napakaganda, masayang masaya, sinabi ng lalaki, sa wakas, may pag-asa para mabuhay muli si Lucifer Manakam. Sinabi ng banal na Holy Emperor, wala akong pakialam kung ano ang naruroon mo, Marky Tenzin, ngunit dahil nagawa ko na ang lahat na hiniling mo sa akin, kailan mo planong hawakan ang iyong pagtatapos ng bargain? Ang tao sa harap niya ay walang iba kundi si Marky Tenzin, na napilitang umatras ni James sa sinaunang lipi. Isang ngiti ang sumulpot sa mukha ni Marky habang sinabi niya, huwag kang mag-alala. Itatago ko ang aking pangako sa sandaling nabuhay muli si Lucifer. Panipi. Tinanong ng banal na Holy Emperor, sino ang Lucifer? Sinabi ni Marky, siya ay isang inapo ng isang makapangyarihang tao ng lahi ng demonyo na kinubkob at napatay ng lahi ng tao noong unang panahon. Namatay si Lucifer doon sa Mount Wolvern. Bueno, hindi siya eksaktong patay, upang maging tumpak. Siya ay tinatakan lamang. Upang mabuhay muli siya, kailangan nating masira ang selyo gamit ang dugo ng mga magsasaka. Panipi. Naririnig ito, ang ekspresyon ng banal na Holy Emperor ay nanatiling hindi nagbabago habang tinanong niya ng malamig, nangangahulugan ba ito na mamamatay ang lahat sa Mount Wolvern? Oo, sinabi ni Marky, gagamitin namin ang kanilang dugo upang gisingin si Lucifer mula sa kanyang pagtulog. Ang banal na Holy Emperor ay nagpatong sa kanyang kilay at sinabing, wala akong pakialam sa ibang tao, ngunit ang aking alagad na si Harold Marcelo, ay dapat na maliwas. Siya ay isang grand supernatural na nakakaalam ng maraming mga supernatural na kapangyarihan. Kapag naalagaan, siya ay magiging isang kakilakilabot na magsasaka. Ayokong mamatay siya. Panipi. Magpahinga ng madali. Bahagyang hinawakan ni Marky ang kanyang kamay at sinabing, wala sa mga alagad ng Divinity Sect ang mamamatay. Gayunpaman, hindi ko masabi ang pareho para sa lahat. Panipi. Ang banal na Holy Emperor ay nagmumuni-muni ng ilang oras bago sabihin, ayaw kong pukawin ang anumang hinala. Bukod kay Harold, huwag mag-atubiling patayin ang aking iba pang mga alagad. Gayunpaman, kailangan mong i-escort si Harold sa kaligtasan ng lihim. Panipi. Siyempre, tumanggaw si Marky. Nakakaintriga, tinanong ng banal na Holy Emperor, malakas ba si Lucifer?
Napakaraming buhay ba niya? Panipi. Labis. Sinabi ni Marquis, siya ay isang miyembro ng Demon Dragon Race at nagtataglay ng walang kapantay na pisikal na lakas. Kahit na ang kanyang ranggo ay mababa, siya ay may napakalaking potensyal. Kung ang lahat ay napaplano, tiyak na siya ang pinakamalakas na individual sa mundo. Siya ay isang taong mas mataas na hinihiling na muling mabuhay sa anumang gastos. Naririnig ito, ang banal na Emperor ay walang sinabi at lumingon. Pagkatapos niyang umalis, muling sarado ang pinto. Walang nakakaalam na ang banal na Emperor ay nakipag-away sa mga tagalabas upang isakripisyo ang buhay ng hindi mabilang na mga alagad sa Mount Wolvern para sa muling pagkabuhay ng isang henyo ng mga sinaunang panahon. Ang mga kalahok sa Grand Tournament ay nagpatuloy sa paglalakad sa Mount Wolvern upang maghanap ng mga monsters upang puksain. Naturally, wala ring alam si James. Sa sandaling iyon, siya, Henry, at Delaney ay umabot sa kailaliman ng Mount Wolvern. Ang mga puno sa paligid nila ay napuno, at wala silang mga palatandaan ng buhay. Hindi tama ang isang bagay, James, pag-scan ng kanyang paligid, sinabi ni Henry. Ito ay demonyong enerhiya, sumimangot si James. Habang nagmamay-ari siya ng enerhiya ng demonyo, partikular na siya ay talamak sa pagkakaroon nito. Sa sandaling iyon, maramdaman niya na mayroong malakas na enerhiya ng demonyo sa kanyang paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2299. Pinagmasdan ni James ang paligid. Ang bawat halaman sa rehiyon ay matagal nang natuyo hanggang sa mamatay, sanhi ng masamang epekto ng demonic energy. Naguguluhang tanong ni James, ang weird. Bakit may demonic energy dito? Sumigaw si Delaney, nararamdaman ko ang nakakatakot na kapangyarihan sa rehiyong ito. Bumalik tayo at maghanap sa ibang lugar. Hindi karapat-dapat ipagsapalaran ang ating buhay para dito. Tumanggo si Henry bilang pagsang-ayon, na nagsasabing, dapat tayong maghanap sa ibang lugar. Ang Mount Wolvern ay napakalaki, pagkatapos ng lahat. Hindi naman natin kailangang hanapin ang lugar na ito. Tumanggo si James. Sige, bumalik na tayo. Novel drama. Nagpa siya ang tatlo na huwag nang tumungo pa. Sa halip, lumipat sila ng direksyon at naghanap sa ibang lugar. Pagkaalis sa lugar, mabilis silang lumipad sa unahan para maghanap ng malalakas na halimaw. Hindi nagtagal, pumasok sila sa isang marshland. Tumaas ang mga itim na bula, at lumipad ang ilang itim na usok mula sa marshland kung saan maraming hayop ang gumapang, kabilang ang ilang makamandag na ahas na may iba't ibang laki. Ang ilan ay kasing laki ng hinlalaki, habang ang iba ay ilang metro ang haba. Boom! Habang papalapit sila, narinig ang tunog ng pagsabog. Napalingon si James at ang iba pa at nakita nilang may nakikipaglaban sa isang halimaw. Ang halimaw ay isang puting sawa na daan-daang metro ang haba at nababalutan ng puting kaliskis. Lumilipad sa gitna ng hangin. Nagdulot ito ng malakas na hangin na dumaan sa marshland sa ibaba, na nagpapadala ng mga labi na lumilipad. Samantala, pinalibutan ito ng tatlong tao na walang humpay na umaatake dito. Si Quintina yan. Nang makita ito, napatigil si James. Sinabi ni Henry, ang sawa ay nasa 8th stair ng Immortal Ascension. Tumanggo si Delaney at sinabing, bagaman si Eunice ay nasa 8th stair, ang isang halimaw sa katumbas na ranggo ay kadalasang mas malakas kaysa sa isang cultivator. Mahirap para sa kanila na lipulin ang sawa. Sa sandaling iyon, napansin ni James ang isang grupo ng mga tao na nanonood ng labanan sa malayo. Sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Eunice ang isang lilang espada sa kanyang kamay at nilaslas ito. Ang espada ay naglabas ng purple na sword light, at sunod-sunod na alon ng sword light ay nagkatotoo, na umatake sa puting sawa. Gayunpaman, ang python ay may hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pagtatanggol. Dahil dito, kahit si Eunice, na nasa 8th stair ng Immortal Ascension, ay hindi makayanan ang anumang epektibong pinsala dito. Ang sawa ay umungal at marahas na ibinaba ang buntot nito sa sobrang lakas. Naiwasan ni Eunice ang pag-atake sa oras. Gayunpaman, napatras siya ng malakas na puwersa ng buntot ng sawa at halos mawalan ng balanse, tumagilid ang katawan. Sa pagsamantala sa bintana ng pagkakataon, inilunsad ni Quintina ang kanyang pag-atake. Lumitaw sa 100 metro sa himpapawid,
Ang mga mahiwagang simbolo ay nagkatawang tao sa kanyang palad, na bumababa mula sa langit at bumagsak patungo sa sawa. Nataman ng malakas na puwersa, bumagsak ang sawa mula sa langit at bumagsak sa marshland, na naging sanhi ng pagtilamsik ng itim na putik sa buong lugar. Nang makita ito, sinamantala ni Yunus ang pagkakataon at muling nag-offensive. Ang kanyang espada ay nagbuga ng nakabubulag na sword light, at sunod-sunod na alon ng sword energy na bumaba mula sa langit at tinamaan ang puting sawa. Isa pang alagad ng Welkin Academy ang naglunsad ng kanyang pinakamakapangyarihang hakbang. Ang terrifying True Essence ay nagtipon sa kanyang palad upang bumuo ng isang hugis na parang bola bago bumagsak patungo sa sawa. Gayunpaman, nagdulot lamang ito ng pinsala sa Python. Ito ay lubos na hindi sapat upang lipulin ito. Sumpa kayo, mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2300. Sa marshland, maririnig ang galit na dagandong. Tumaas sa hangin ang napakalaking katawan ng puting sawa, at naglabas ito ng poison gas wave mula sa bibig nito. Ito ay, sa asensya, True Essence Wave na naglalaman ng kakilakilabot na lason at nakamamatay kapag nakipag-ugnayan. Pagkakita nito, nagmamadaling umatras ang tatlo. Naganap ang matinding labanan, novel drama. Hindi nakialam si James sa halip ay pinanood ang labanan mula sa malayo. Ang labanan ay nakakuha ng atensyon ng marami, na nagtipon upang obserbahan ang sitwasyon. Maya-maya, libu-libong tao ang nanonood mula sa gilid. Ang libu-libong tao na ito ay kadalasang nasa grupo ng 3 hanggang 5, at ang mga nang-ahas na lumapit ay may tiwala sa sarili nilang lakas. Sa panunood ng labanan, hindi napigilan ni James na purihin si Quintina, tulad ng inaasahan sa isang dakilang supernatural bagamat hindi pa nakakakuha ng insight si Quintina sa inskripsyon ng daan, nagawa niya ang mga ito. Dahil ang mga inskripsyong ito ay nagtataglay ng napakalaking lakas, nagawa nilang labanan ang sawa ng tumigil. Bahagyang tumango si Henry at sinabing, talaga, ang sawa ay matatalo sa madaling panahon. Tumagal ang labanan sa loob ng 3 oras. Sinamantala ni Yunus ang pagkakataon at naglazlaz ng kanyang espada. Ang sword energy ay pinutol sa hangin at pinugutan ng ulo ang sawa. Nang bumagsak ang ulo ng sawa sa lupa, natapos ang labanan. Bumaba ang 3 mula sa langit. Tuwang-tuwa, sinabi ni Quintina, hindi ko inaasahan na papatayin natin ang isang halimaw sa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension sa unang araw. Kung magpapatuloy ito, tiyak na pasok tayo sa top 3. Tumingin si Yunus sa kanya, ang ekspresyon nito ay naglalaman ng bakas ng paghanga, at sinabi niya, nakakahanga ka talaga, Quintina. Gaya ng inaasahan sa isang grand supernatural. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko mapupugot ang ulo ng sawa. Napangiti ng mahina si Quintina at sinabing, nambobola mo ako, Yunus. Ang isa pang disipulo ay sumigaw, utang ko sa inyong dalawa ang aking pasasalamat. Siya rin ay nagtataglay ng matinding lakas at nasa huling yugto ng ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Matapos patayin ang puting sawa, pinuri nila ang isa't isa. Pagkatapos, iwinagayway ni Yunus ang kanyang espada at kinuha ang elixir sa katawan ng sawa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kinuha ng isang napakalakas na puwersa ang elixir. Sa oras na nag-react si Yunus, nasa kamay na ng ibang lalaki ang elixir. Nakatayo sa himpapawid, ang lalaki ay nakasuot ng gintong robe at medyo may itsura. Hawak ang elixir sa kanyang kamay, ngumiti siya ng mahina at sinabing, inaalay ko ang aking pasasalamat. Sa pagtingin sa lalaki, si Quintina ay napuno ng galit habang sinasaway siya, ano ang kahulugan nito, Harold? Ang lalaki ay walang iba kundi si Harold Carmelo, ang pinakamalakas na alagad ng Divinity Sect ng henerasyong ito at isang grand supernatural. Ano ang posibleng ibig sabihin nito? Ngumiti si Harold at sinabing, walang anumang mga patakaran laban sa pag-agaw ng pag-aari ng iba sa tournament na ito, bakit naman hindi ka ba nasisiyahan? Samping kita. Nagdilim ang ekspresyon ni Yunus habang nakakuyom ang kanyang espada. Akmang kikilos na siya, may dumating na ibang grupo ng mga tao. Nakilala agad sila ni Quintina. Sila ay sina Loki Zabi, ang alagad ng Infernal Emperor, at si Demetrius Lev, ang disipulo ni Emperor Tamerlan. Noon, nagpakita sila sa Ancient Clan at nilinang sa loob ng Pagoda of Flames.
Hindi makapaniwala si Quintina na nasa iisang team sila. Si Loki ay nakasuot ng kulay abong damit. Sumilay ang bahagyang ngiti sa kanyang medyo makisig na mukha nang sabihin niya, "Kumusta ka, MS?" Quintina. Napangisi si Demetrius. Amin na ang elixir na ito. May pagtutol ka ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2301. Napaka-overbearing ng tatlo. Shit. Nagdilim ang ekspresyon ni Eunice habang nagmumura, "Think you can bully US?" Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang espada at sinimulan ang pag-atake. Sa isang kisap mata, humarap siya sa may hawak ng demon elixir, si Harold. Ang kanyang espada ay nagbuga ng nakakasilaw na sword light, itinutok niya ito diretso sa kanya. Mahalagang punto ng kalaban. Nagmamadaling umatras si Harold. Kahit na pambihira ang bilis ni Eunice, hindi umabot kay Harold ang kanyang mga atake. Habang itinaas ni Harold ang kanyang kamay, nagkaroon ng malakas na enerhiya mula sa kanyang manggas, na humaharang sa papasok na sword energy. Boom! Isang pagsabog ang nangyari nang bumangga ang malakas na enerhiya sa sword energy. Parehong pinalipad sina Harold at Eunice ng malaking puwersa. Sa paligid nila, maraming tao ang nagkukumpulan. Hindi ko inaasahan na silang tatlo ay magsanib puwersa. Isa sa kanila ay si Harold Carmelo, isang grand supernatural ng Divinity Sect at isa sa pinakamalakas sa kanyang henerasyon. Samantala, ang dalawa pa ay mga alagad ng Infernal Emperor at Emperor Tamerlan. Dahil magkatrabaho sila, tiyak na aabot sila sa top 3. Base sa impormasyon na mayroon ako, nasa 8th stair na sila ng Immortal Ascension. Maaari pa nilang talunin ang isang halimaw sa Immortal Ascension's 9th stair. Kung mayroon silang ilang mga tricks sa kanilang manggas, maaari pa nilang hamanin ang isang monster ng mage rank. Marami ang nag-uusap ng pabulong. Sa larangan ng digmaan, si Eunice ay nagalit. Ang halimaw ay isa na sa wakas ay napatay niya ng may matinding kahirapan, ngunit ngayon ay kinuha ito ng iba, hindi pa banggitin ang lahat ng nangyari sa harap ng malaking pulutong. Mapapahiya siya ng husto kung magagawa niya. Huwag mong bawiin kung ano ang sa kanya. Ano? Plano mo bang gumamit ng karahasan? Iniimbak ni Harold ang elixir at tinitigan si Harold na may composed expression sa kanyang mukha. Mukhang wala siyang pakialam sa mga alagad ng Welkan Academy. Huwag mong isipin ang pag-alis kung hindi mo ibabalik ang aming elixir. Hindi lamang si Eunice ay isang henyo ng Welkan Academy, ngunit siya rin ang inner disciple ng headmaster. Hindi pa siya nakatanggap ng ganoong pagtrato dati. Tuluyan na siyang nawalan ng gana. Si Quintina naman ay hindi nawalan ng katwiran. Lumapit siya kay Eunice at mamulong, "Kalimutan na lang natin yon, Eunice." Tatlo sila, not to mention na nasa 8th stair ng Immortal Ascension. Dahil katamtaman lang ang lakas ng ibang teammate namin, mahihiya kami kapag lumalala ang mga bagay nang wala sa kontrol, novel drama. Pinili niyang gumawa ng kompromiso at ibigay na lang sa kanila ang elixir. Pagkatapos, kailangan lang nilang manatili hanggat maaari sa kanila. Hindi man sila makapasok sa top 3, maaari nilang tunguhin ang top 10. Pero, hindi nasisiyahan si Eunice. Quintina consoled him, "Huwag kang pabigla-bigla. Si Harold ay isang grand supernatural na nagtataglay ng malaking lakas. Walang sino man sa atin ang may pagkakataon laban sa kanya." Nang marinig ito, natahimik si Eunice. Pinagmamasdan ito mula sa malayo, napakunot ang mga kilay ni James at sinabing, "Harold has crossed the line." Si Quintina at ang iba ay ilang oras nang nakikipaglaban sa halimaw. Ngayon, bigla na lang siyang lumitaw at ninakaw ang elixir. Pinutol ni Henry ang kanyang mga buko at sinabing, "Dapat ba akong makialam, James? Babawiin ko ang elixir at ibabalik ko sa crush mo." Inikat ni James ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ko siya crush, isang kapwa-alagad lang ng akademya." "Oo naman. Dapat ba akong gumawa ng isang hakbang pagkatapos?" Ngumisi si Henry. Sabi ni James, "Ako mismo ang gagawa nito." Kahit na gustong isipin ni James ang sarili niyang negosyo, nangako siya kay Farley Gideon na aalagaan niyang mabuti si Quintina. Ngayong nagkakaproblema na si Quintina, paano na lang siya uupo sa gilid? Talagang buhay na buhay dito, ha? Tumawa si James habang naglalakad papunta sa kanila. Aalis na sana si Quintina, nakarinig siya ng tawa. Nang lumingon siya,
napataas ang kilay niya nang makita si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2302. Naglakad si James papunta kay Quintina at nakangiting sinabi, "Binabuli ka ba, Quintina?" Agad na nagdilim ang mukha ni Quintina nang sabihin niya, "Wala kang pakialam." Nakangiting sabi ni James, "Bakit hindi kita tulungang bawiin ang sa iyo?" "Ikaw." Napatingin sa kanya si Quintina na may pagdududa. However, she was also concerned James would steal the limelight, so she advised James, "Kalimutan mo na lang. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila, ngunit maaari lamang nating labanan ang mga ito sa isang pagtigil kung magtutulungan tayo. Hindi na kailangan, ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat." Napangiti si James. Akmang aalis na si Harold at ang iba pa ay biglang sumulpot si James out of nowhere. Pagkakita nito, tumawa si Harold, "Hindi ba ikaw ang nag-check out? Bumalik sa Ancient Clan, pinili mong tanggapin ang pagkatalo. Ngayon na ang aking lakas ay nadagdagan muli, sinusubukan mo bang manindigan para sa kanila?" Ngumisi si Harold. Hindi man lang nang-ahas si James na lumaban sa kanya noong nasa Ancient Clan sila. Ngayong tumaas ng husto ang kanyang lakas, wala si James sa kanyang paningin. Malamig na sabi ni James, "This is so uncool, Harold. Sa iyong lakas, dapat mong talunin ang mga halimaw sa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension nang hindi pinagpapawisan. Gayunpaman, pinili mong kunin ang kanilang elixir, isang bagay na ginugol nila ng labis na pagsisikap upang makuha." "So ano?" tanong ni Harold. Inabot ni James ang kanyang braso at sinabing, "Huwag mo akong gawin, Harold. Ibigay mo sa akin." Nang marinig ito, natigilan ang mga tao. Sino siya? May death wish ba siya? Hindi ba niya alam na narating na ni Harold ang 8th Stair of Immortal Ascension, not to mention na isa siyang Grand Supernatural? Dapat ay sinusubukan niyang gampanan ang bayani sa pamamagitan ng pagliligtas sa dalaga sa pagkabalisa. Marami ang nag-uusap ng pabulong. Hindi nasisiyahan, sinabi ni Eunice, "Kailan ko kailangan ng tagalabas na tumayo para sa akin?" Akmang pipigilan niya si James, pinigilan siya ni Quintina. "Huwag kang pabigla-bigla, Eunice. Obserbahan natin sa ngayon. Walang nakakaalam kung ano ang rank ngayon ni James. Kung hindi siya makakapareha sa kanila, magtutulungan tayo at aagawin ang elixir." Napaisip si Quintina. Hahayaan niya si James na manguna. Matalo man si James, at least hihina din ang kalaban. Noon lamang nila sasamantalahin ang bintana ng pagkakataon at susuko. Pagkatapos ng lahat, dapat silang iwasan na mapahiya. Napatigil si Harold sa sinabi ni James. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, "Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hamanin ako?" Novel drama. Dahil sa ayaw ng pahabain pa ang usapan, ang Primordial Dragon Blade ay nagkatotoo sa mga kamay ni James. Tapos, dumidilim ang mukha niya habang sinasabing, "Huwag mong sabihing pinipili ko ang mahina ngayon. Papayagan ko kayong tatlo na sabay na umatake." Nang marinig ito, muling natigilan ang mga tao. Ano, sinusubukan ba niyang kunin silang tatlo ng mag-isa? Alam ba niya kung sino sila? Sila ay mga cultivator sa Immortal Ascension's 8th Stair. Hindi niya sila matatalo kahit 1 versus 1. Sino siya? Dahil ipinakita lamang ni James ang kanyang sarili sa Ancient Clan, kung saan ang kanyang pagganap ay katamtaman lamang, ang lahat ay naniniwala na siya ay mapagmataas lamang. Tanging sina Henry at Delaney lang ang nakasuot ng mga composed expression. Nakangiting tanong ni Henry, "Sa tingin mo, gaano kalakas si James, Delaney? Sa tingin mo gaano katagal kailangan niyang talunin silang lahat?" Bahagyang umiling si Delaney at sinabing, "Hindi ko rin alam, pero ang kanyang sword technique ay sobrang nakakatakot." Pagkatapos ng lahat, gumugol siya ng 20 taon sa Celestial Abode's time chamber na nagsasanay ng kanyang espada, kaya naabot niya ang isang hindi kapani-paniwalang antas. Hindi ko akalain na magtatagal sila laban kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2303. Kahit na hindi alam ni Delaney ang lakas ni James, alam niya kung gaano kalakas ang kanyang sword technique. Gayon din si Henry, na alam kung gaano dedikado si James sa pagsasanay gamit ang kanyang espada sa time chamber. Nakangiting sabi ni Delaney, "Well,
Just sit back and watch the show. Sa harap ng pagmamataas ni James, napamura si Harold, hindi na kailangan iyon. Ako lang, sapat na para harapin ka. Huwag mag-atubiling gawin ang iyong paglipat. Kung makakapagtagal ka ng 3 galaw laban sa akin, aaminin ko ang pagkatalo at ibabalik ko sa iyo ang elixir. Si Harold ay parehong walang kabuluhan, ganap na nakatitiyak sa kanyang sariling lakas bilang isang grand supernatural. Gayunpaman, bahagyang umiling si James. Tanong ni Harold, na nagtataka, anong ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni James, wala akong hinaing sa iyo, kaya hindi ko kailangang maging malupit. Paano ito? Ayusin natin ito sa isang galaw. Kung makayanan mo ang aking pag-atake, aaminin ko ang aking pagkatalo, at hindi na ako muling makikialam sa iyong mga gawain. Gayunpaman, kung natalo ka, kailangan mong ibalik ang elixir at humingi ng tawad. Paano iyon sa tingin mo? Hahaha, humagalpak ng tawa si Harold at sinabing, ang yabang. Pagkatapos, sumenyas siya, halika sa akin, novel drama. Nang makita ito, bahagyang umiling si James. Si Loki at Demetrius ay umatras sa likuran at gumawa ng espasyo para kina James at Harold. Alam nila kung gaano kalakas si Harold. Kahit na sila ay nagtutulungan, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya, ngayon. Gayunpaman, hinahamon siya ng isang hindi kilalang lalaki na makipag-away. Nanatili si James sa kinatatayuan niya at itinaas ang Primordial Dragon Blade. Itinutok ang espada kay Harold, sinabi niya, panoorin mong mabuti ngayon. Gumagawa na ako ng move. Halika, buo ang ekspresyon ni Harold. Wala siyang pakialam kay James. Sa sandaling iyon, gumawa ng kanyang hakbang si James. Nasulyapan lang ng karamihan ang isang sword light bago lumitaw si James sa tabi ni Harold sa isang iglap. Si Harold, na nanatiling nakaugat sa kanyang kinatatayuan, ay napatulala. Sa sandaling gumalaw si James, naramdaman niya ang isang pambihirang aura. Kahit na gusto niyang ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ni James, hindi niya alam kung paano. Iyon ay dahil nakita niya ang hindi mabilang na mga diskarte sa espada mula sa loob ng kanyang espada. Gayunpaman, nang tingnang mabuti, mayroon lamang isang espada. Nuji siya. Tapos, sa isang kisap mata, nakadikit na sa leeg niya ang espada ni James. Panipi, nabalot ng katahimikan sa larangan ng digmaan habang nakanganga ang bibig ng lahat. What the hell? After a few seconds, may sumigaw. Bakit hindi nakaiwas si Harold sa kanyang pag-atake? Bakit nakatayo lang siya, there? Nataranta ang lahat. Ikaw, baka sa mukha ni Harold ang takot. Sa sandaling hinugot ni James ang kanyang espada, naramdaman niyang nakaharang ang lahat ng ruta ng pagtakas niya, at hindi niya maaalis ang espada ni James kahit anong galaw niya. Ang tibak, na tila karaniwan, ay sumasaklaw sa lahat. Ito ay tila karaniwan, ngunit kakaiba. Ito ay lumilitaw na may nagyelo na espasyo at oras, na ginagawang imposibleng makaalis. Tumutulo ang pawis sa noo ni Harold. Hindi niya inasahan na natutunan ni James ang isang nakakatakot na sword technique. Si Quintina naman ay napatulala. Ano iyon? Bulalas niya. Siya ang anak ng pinakadakilang figure ng sinaunang realm at isa ring grand supernatural, ngunit nabigla pa rin siya sa pamamaraan ng espada ni James. Nasaksihan niya ang lahat ng anyo at uri ng mga diskarte sa espada ng Ancient Clan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2304. Maging si Eunice ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakadikit ang espada ni James sa leeg ni Harold. Si James, sa kabilang banda, ay ngumiti ng mahina at isinuot ang kanyang Primordial Dragon Blade, sinabing, natalo ka, Harold. Kung hindi ako naging madali sa iyo, ang iyong ulo ay gamulong sa lupa. Ngayon, lumakas ang boses ni James. Sa wakas ay naunawaan ng lahat na hindi kapani-paniwalang malakas si James. Huminga sila ng malalim. Pagkaraan ng ilang oras na tumitig ng walang laman sa kalawakan, inayos ni Harold ang kanyang sarili at umungal, di walang kwenta iyan. Muli. Tumingin sa kanya si James at malamig na sinabi, bakit? Don't tell me balak mong tumanggi sa pangako mo. Kahit maglaban tayo ng 100 round, hindi ka pa rin magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Ang pakikipaglaban sa espada ni James ay ipinasa sa kanya ng isang makapangyarihang magsasaka noong sinaunang panahon,
At naperpekto lamang niya ang pamamaraan ng espada pagkatapos ng matinding pagsisikap sa ilalim ng patnubay ni Sophie. Kahit na ang espada ay tila karaniwan, ito ay talagang naglalaman ng maraming kamangha-manghang mga diskarte sa espada. Siyempre, kailangan pa ni James na isama ang mga sword technique na natutunan niya mula sa Ancient Clan, o mas malakas ang kanyang sword technique. Higit pa rito, habang dumarami ang kanyang lakas at ang bilang ng mga diskarte sa espada na kanyang ginagawa, lalago lamang ang kanyang lakas. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, sinabi ni Harold, dapat nagdaya ka. Matatalo kita sa isang round kung maglalaro tayo ng patas. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Itinutok ni James ang kanyang espada kay Harold na tumatanggi at sinabing, make your move. Swish! Isang espada ang lumitaw sa mga kamay ni Harold habang naglalabas siya ng malakas na aura. Umapaw ang aura ng isang cultivator sa Immortal Ascension's 8th Stair, na bumubuo ng isang nakakatakot na force field na nakaapekto maging sa marshland kung saan nagsimulang bumuo ng mga bula. Anong malakas na aura? Ito ba ang lakas ng isang magsasaka sa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension? Ang mga tao ay nagmamadaling umatras sa likuran dahil sa takot na mahayla sa labanan. Gayunpaman, ganap na hindi naapektuhan si James. Kahit na si Harold ay nasa 8th stair ng Immortal Ascension, ang pisikal na lakas ni James ay nasa parehong ranggo. Hindi lang iyon, nasa gitna na rin siya. Sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ng mga tao, sinaklab ni James ang kanyang espada at tumingin kay Harold, nakangiting sinabi, hindi ako gagawa sa pagkakataong ito. Hanggat kaya mo akong masaktan, ituturing kong kawalan ko ito. Mamatay ka, mayabang kang B*****. Ungol ni Harold. Siya ay isang grand supernatural, isang henyo sa kanyang panahon. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan noon. Mamatay. Novel drama. Ang kanyang espada ay nagliliwanag ng nakakatakot na sword light habang siya ay sumusugod patungo kay James, tinutukan ang kanyang dibdib. Nanatili lang si James sa kinatatayuan niya. Nang tumagos ang espada sa kanyang dibdib, sumuray-suray siyang paatras ng ilang daang metro bago pinalihis ang pag-atake. Kumalabog. Naputol ang espada ni Harold sa kalahati. Samantala, tinapik-tapik ni James ang kanyang dibdib. Punit-punit ang kanyang damit, at malabo na nakikita ng mga tao ang isang maliit na sugat sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ito ay isang maliit na sugat lamang. Ang malakas na pag-atake ni Harold ay nabigo upang masugatan si James. Pagkakita nito, natigilan ang mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2305. Ang mga pag-atake ni Harold ay nagawa lamang na mapunit ang damit ni James, na nag-iwan lamang ng isang maliit na sugat sa katawan ni James. Gayunpaman, ang kanyang puwersa ay napakalaki. Ang katawan ni James ay hindi tinusok ng espada ni Harold, kundi ang dugo niya. Umikot ang enerhiya. Kung hindi niya ito pinigilan, samuka siya ng isang subo ng dugo. Nakakatakot. Nakakatakot na pisikal na katawan. Akala ko hindi matatalo ang kanyang sword technique. Lumalabas na mas kahanga-hanga ang kanyang pisikal na katawan. Tiyak na nilinang niya ng husto ang kanyang pisikal na katawan. Makalipas ang ilang oras, naghiyawan ang mga tao. Ikaw, panipi, maging si Harold ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Bagamat inilabas niya ang buong lakas, hindi man lang niya nagawang saktan si James. Gaano kalakas ang kanyang pisikal na katawan. Napaawang ang bibig ni Quintina. Naalala niya na kinaya ni James ang mga suntok ni Hayden pabalik sa Welcome Academy. Gayunpaman, mas malakas si Harold, hindi banggitin na gumagamit siya ng espada sa pagkakataong ito. Ang kanyang pisikal na lakas ay dapat na nadagdagan muli. Ngayon, kahit si Harold ay hindi na siya kayang saktan. Ang kanyang pisikal na lakas ay dapat na nasa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Si James ay hindi kasing lakas ng kasalukuyan niyang bumalik sa Ancient Clan. Dahil dito, hindi niya inaasahan na ang kanyang pisikal na lakas ay tataas ng husto sa ganoong kaikling panahon. Tinapik-tapik ni James ang kanyang dibdib at sinabing, aminin ko na ang kapangyarihan ng iyong espada ay kahanga-hanga. Nabugbog yata ako. Hindi alam ni Harold kung ano pa ang sasabihin. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho. Nakangiting tanong ni James, gusto mo bang ituloy ang laban? Kung hindi, talo ka.
Gaya ng napagkasundoan natin kanina, kailangan mong ibalik ang elixir. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si James at naglakad patungo kay Quintina. Sa kawalan ng salita, si Quintina ay nakatitig lang kay James. Nakangiting sabi ni James, hindi naman kita binaygo diba? Freak, iyon lang ang salitang binitiwan niya. Samantala, si Eunice ay hindi man lang naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita. Kahit na hindi siya lilipulin ni Harold sa labanan, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. At saka, talagang naniniwala siya na hindi niya kakayanin ang espada ni Harold. Pagkatapos ay lumingon si James kay Harold na tulala, "Hoy, say something." Huminga ng malalim si Harold at casual na itinapon sa ere ang elixir na kinuha niya kay Quintina at sa iba pa. Nakuha ni Quintina ang elixir sa oras. Sabi ni Harold, "Nagkamali ako. Dahil doon, humihingi ako ng paumanhin sa aking mga aksyon." Pagkatapos, tumingin siya kay James at binigkas ang bawat salita, "James Caden ng Welcan Academy, aalalahanan kita. Inaamin ko na wala akong kapares sa'yo sa ngayon. Maglaban tayo sa hinaharap." Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Samantala, ang dalawa pa ay tumingin kay James sa mata bago tumalikod para umalis. Pagkaalis nila, huminga ng malalim ang mga tao. Masyado siyang malakas, novel drama. Sa ganoong lakas, walang makakalaban sa kanya sa sinaunang kaharian. Dapat ay pumunta siya sa Earth at nakipagkompetensya para sa probidensya laban sa mga magsasaka mula sa iba pang mga Sealed Realms. Talaga. Hindi ko inaasahan na mayroong isang nakakatakot na tao sa Welcan Academy. Maraming nag-usap, gayunpaman, hindi sila pinansin ni James, at sa halip ay tumingin kay Quintina at kumaway, "Dahil nakatulong na ako sa iyo na kunin muli ang elixir, aalis na ako." Tumalikod na siya para umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2306. James, wika ni Quintina. Lumingon si James at nagtanong, "May problema ba?" Nawalan ng masabi si Quintina. Wala lang. Nang marinig ito, hindi siya pinansin ni James at naglakad patungo kina Henry at Delaney. Pinuri siya ni Henry, "Ang galing mo James. Hindi ko akalain na ganito pala ang mga physical body cultivators. Makapangyarihan. Kung alam ko, sinundan ko sana ang iyong landas at naging walang talo." Nakangiting sabi ni James, "Ang paglilinang ng pisikal na katawan ay napakahirap. Sa tingin ko hindi mo kayang tiisin ang sakit." Hindi nasisiyahan, sinabi ni Henry, "Ano ba? Huwag mo akong maliitin." Sige, alam kong kaya mong tiisin ang sakit. Dapat nating lipulin ang ilang mas malalakas na halimaw at lisanin ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. Lubos akong interesado sa pagpunta sa Dragon Abyss. Sa oras na iyon, ang aking lakas ay tataas ng husto, at ang aking pisikal na lakas ay maaaring umabot pa sa mage rank. Pagkatapos, umalis ang tatlo at nagpatuloy sa paghahanap ng mga halimaw sa Mount Wolvern. Gayunpaman, kahit na makalipas ang ilang araw, ang tanging halimaw na nakatagpo nila ay mas mahina sa lakas na walang lumalampas sa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension. Sa sandaling iyon, lumitaw sa Mount Wolvern ang isang grupo ng mga misteryosong tao na nakasuot ng itim na damit at maskara. Palibhas ay nagtataglay ng malaking lakas, nagsimula silang maghanap ng mga magsasaka sa Mount Wolvern upang mahuli sila. Isang gabi, sina James, Henry, at Delaney ay tinipon ng isang bonfire na nag-iihon ng karne. "James," sabi ni Henry habang kumakain ng karne, "ilang araw na tayong naghahanap, pero wala pa tayong nakikitang malalakas na halimaw. Hindi ito matutuloy." Kalmadong sabi ni James, "There's no need to rush things. Dahil 1 month ang time limit, marami pa tayong oras." Tumawa si Delaney. "Oo, bakit ka nagmamadali?" Dumagundong. Sa sandaling iyon, ang tunog ng labanan ay nagmula sa afar. Nang marinig nila ito, hindi nila namamalayan na tumayo at ibinaling ang kanilang mga ulo sa direksyon ng tunog. Mula sa malayo, may ilang magsasaka na tumatakbo palapit sa kanila. Sila ay nasugatan at nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Tsaka may grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na damit na humahabol sa kanila. Tulong. Nang makita si James at ang iba pa, agad silang sumigaw para humingi ng tulong. Bago makapagsalita si James,
Hinugot ni Delaney ang kanyang espada at humarap sa mahiwagang grupo ng mga tao, nagtatanong, "Sino kayo?" Nagkatinginan ang grupo ng mga tao bago siya inatake. Gayunpaman, wala silang pagkakataon laban sa kanya. Ilang ikot lang, tumakas sila sa gulat. Bumalik si Delaney, na nagsasabing, "James, ang mga taong iyon ay nasa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension." Bahagyang tumango si James at tumingin sa mga sugatang magsasaka, nagtanong, "Ano ang nangyayari?" Sabi ng isa sa kanila, hindi rin namin alam." Ang grupong ito ng mga tao ay biglang lumitaw nang wala saan sa Mount Wolvern at nagsimulang manghuli ng mga kalahok ng Grand Tournament. Marami na ang nahuli. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Sila ay kumukuha ng mga kalahok ng Grand Tournament. Oo, napakalakas nila, kaya walang sino man sa atin ang may pagkakataon laban sa kanila. Bumulong si Henry, "Sino kaya sila?" Naisip ito ni Delaney at sinabing, "Nandito ba sila para pataasin ang antas ng kahirapan sa paligsahan?" Novel drama. Posible naman. Tumango si James at sinabing, ang venue ng Grand Tournament ay itinakda ng Divinity Sect. Bukod dito, ito ang Grand Tournament ng sinaunang realm. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa Divinity Sect? Pagkatapos ng maikling pagsusuri, naniwala si James na espesyal itong inayos ng Divinity Sect upang mapataas ang antas ng kahirapan ng paligsahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2307. Pagkatapos ng mababaw na pagsusuri sa sitwasyon, naniwala sina James, Henry, at Delaney na ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay ipinadala ng Divinity Sect upang pataasin ang antas ng kahirapan ng Grand Tournament. Hindi, nagkakamali ka. Ang isa pang magsasaka na nasugatan ay pinabulaanan ang kanilang ideya, na nagsasabing, ang mga taong ito ay walang awa at malamig ang dugo. Nakita ko silang pumatay ng maraming tao at pinatuyo ang kanilang dugo, ginagawa silang mga tumpok ng tuyong bangkay. Oo, walang awa sila. Kung hindi ka nila mahuhuli ng buhay, papatayin ka na lang nila kaagad. Nang marinig iyon, natigilan ang tatlo. Totoo ba yon? Oo, tumango ang isang sugatang magsasaka. Nagkatinginan si James at ang iba, walang imak. Pagkatapos, nagtipon sila sa tabi ng bonfire. Huminga ng malalim si James at sinabi, kung gayon, ito ay dapat na isang pagsasabuatan upang lipulin ang daan-daang libong mga magsasaka dito. Pero bakit kailangan nilang ubusin ang ating dugo? Ano ang sinusubukan nilang gawin? Novel drama. Napailing sina Henry at Delaney. Tanong ni Delaney, ano ang susunod nating gagawin, James? Tumingin si Henry kay James, na nagsabi pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, hindi namin alam kung ano ang ginagawa nila kung saan nakakulong ang mga nahuli na magsasaka. Ang priority natin ay ang iligtas sila sa lalong madaling panahon. Bagaman ito ay wala sa ating negosyo, hindi tayo maaaring umupo sa tabi at panoorin silang mamatay. Tumingin siya kina Henry at Delaney at sinabing, dapat kayong bumalik sa Celestial Abode sa ngayon. Iwanan ang lahat. Ako, pupunta ako sa ilalim nito. Nag-aalalang tanong ni Delaney, pero, magiging okay ka ba mag-isa? At least sa amin dito, matutulungan ka namin. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, masyadong maraming lutuin ang nakakasira ng sabaw. Aayusin ko ang sarili ko, huwag kang mag-alala. Kung kahit ako ay hindi malutas ang usapin, walang makakapag-ayos. Tulad ng gustong makipagtalo ni Delaney, sinabi ni Henry, dapat lang na makinig tayo sa kanya. Sinulyapan ni James ang mga sugatang magsasaka. Hindi niya kayang tumabi at panoorin silang mamatay. Gayunpaman, hindi niya nais na ibunyag ang mga lihim ng Celestial Abode. Hinaplos ang kanyang baba, nawala siya sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, nagpasya siyang iligtas sila. Kahit na mahayag ang pagkakaroon ng Celestial Abode, walang maglalakas loob na kunin ito mula sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Celestial Abode ay binabantayan pa rin ng makapangyarihang mga figure tulad ng Spirit Tool at Sophie. Pagkatapos, ipinadala sila ni James sa Celestial Abode, habang sina Henry at Delaney ay sumunod sa likuran. Gabi-gabi na noon, habang ang langit ay nabura ng maitim na ulap, ang lahat ay napakadilim. Umihip ang hangin sa gabi, at ang mga sanga ng mga puno sa paligid ay naglangit-ngit at kumakaluskos.
Nakatayo si James sa isang 100 metrong taas na puno at pinagmasdan ang paligid. Pagkatapos kumpirmahin ang kanyang mga direksyon, siya ay tumalon at lumipad pasulong. Pambihira ang kanyang bilis, at nawala siya nang walang bakas sa isang kisap mata. Hindi nagtagal, naamoy niya ang pakiramdam ng dugo. Pagkatapos, bumaba siya mula sa langit at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. 100 bangkay ang nakahimlay sa isang bakanteng lupain. Naubos na ang kanilang dugo, at tuyo na ang mga bangkay. Maliwanag na namatay sila sa matinding sakit. Yumuko si James at siniyasat ang mga bangkay. Habang naubos ang kanilang dugo, ilang patak lang ng dugo ang makikita sa lupa. Sa sandaling iyon, naamoy ni James ang isang pamilyar na pabango. Enerhiya ng demonyo. Gayunpaman, ang demonic energy na ito ay bahagyang naiiba sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung ano ang pinagkaiba nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2308. Nakatitig sa mga bangkay sa lupa, nawala sa pagmumuni-muni si James. Bakit may demonic energy dito? Sino ang nasa likod nito? Maaaring ito ay gawa ni Marky Tenzin. Sa kanyang pangunawa, si Marky ay isang pangil ng lahing demon. Noon, nang umalis ang demon race sa Earth, nag-iwan sila ng ilang pangil. Samantala, ang namamahala sa demon race sa sinaunang realm ay si Marky. Maraming taon na ang nakalilipas, gumawa siya ng hakbang laban sa patriarch ng Ancient Clan at sinubukang sakupin ang Ancient Realm. Baka siya na. Hindi sigurado si James dito. Kung totoong si Marky, ano ang ginagawa niya sa pagbuhos ng dugo ng mga magsasaka? Huminga siya ng malalim, hindi siya nagtagal at nagmamadaling umalis. Sinubukan niyang maghanap sa paligid ng Mount Wolvern upang tanungin ang mga lalaking nakaitim na damit. Gayunpaman, hindi siya nakatagpo ng sino man sa daan. May mga hindi gumagalaw na bangkay lamang na nakahandusay sa lupa. Nakatagpo si James ng daan-daang patay na magsasaka sa daan. Kumalabog. Mula sa malayo, naririnig ang tunog ng mga espadang nagsasalpukan. Nang marinig ito, nagmamadaling tinungo ni James ang direksyon ng tunog. Hindi nagtagal, nakarating siya sa larangan ng digmaan. Quintina. Nakita ni James na sina Eunice, Quintina, at ilang iba pang mga disipulo ng Welcan Academy ay nakikipaglaban sa mga lalaking nakaitim na damit. Bagaman malakas ang mga alagad, at nagawa nilang lipulin ang marami sa kanilang mga kalaban, dahan-dahan silang nawalan ng lupa laban sa walang katapusang sangkawan, novel drama. Naisip ni James na mamagitan, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang hindi ito. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan niya si Sophie na nasa loob ng Celestial Abode na gumawa ng kasuotan at maskara na kamukha ng mga lalaking nakaitim na damit. Hindi nagtagal, tapos na si Sophie sa paggawa ng kinakailangang material na kailangan ni James. Sa sandaling palihim na nagpalit si James ng mga lalaking nakasuot ng itim na kasuotan, lumundag siya sa hangin at bumagsak sa lupa. Sa pagmamasid sa labanan sa malayo, nag-isip siya ng paraan para makalusot sa hanay ng kalaban. Ang kanyang orihinal na plano ay upang makalusot sa hanay ng kalaban at tuklasin kung ano ang kanilang ginagawa. Bukod dito, dahil maraming mga magsasaka ang nahuli, kailangan niyang hanapin ang punong tanggapan ng kalaban para iligtas sila. Habang ang walang katapusang sangkawan ng mga kaaway ay bumubuhos sa larangan ng digmaan, ang mga alagad ay hindi na nakayanang makipaglaban. Matapos masugatan, nahuli silang buhay. Sa sandaling iyon, sinamantala ni James ang pagkakataon at nakapasok sa hanay ng kalaban. Kunin mo sila, utos ng pinuno ng kalaban. Pagkatapos, kinuha ang mga alagad ng Welcan Academy. Kasunod ng grupo ng kaaway, si James ay nagtungo ng malalim sa Mount Wolvern. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kailaliman. Kaagad, naramdaman niya ang malakas na demonic energy. Ito ay kung saan siya, Henry, at Delaney dumaan hindi masyadong matagal ang nakalipas. Kaya ito ang lugar. Bulong ni James, mukhang may kampo ang demon race sa kailaliman ng Mount Wolvern. Bakit may camp dito? Bakit pinili ng Divinity Sect ang lugar na ito para hawakan ang Grand Tournament? Mga mangmang ba sila o nakipagsabuatan sila sa lahing demonyo? Lumilipad ang isip ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2309.
Walang ideya si James kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Kaya, nagpatuloy siya sa pagmarcha pasulong kasama ang pangunahing unit. Naapektuhan ng demonic energy, ang mga halaman sa rehiyong ito ay nalanta. Sa paligid, nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan, at tanging tunog ng mga yabag lamang ang maririnig. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng isang lambak. May magic circle sa labas ng lambak. Habang ang pangunahing unit ay dumaan sa magic circle, ang mga thread ng demonic energy ay makikita sa paligid nila. Sa pagpasok ng demonic energy sa magic circle, madali silang dumaan sa barrier. Gayunpaman, habang ang mga disipulo ng Welcome Academy ay ganoon din ang ginawa, isang alarma ang tumunog habang ang magic circle ay kumikinang ng maliwanag. Nang makita ito, bumulong si James, kaya kailangan kong magkaroon ng demonic energy sa loob ng aking katawan para makapasok sa magic circle. Dahil mayroon siyang demonic energy sa loob ng kanyang katawan, hindi siya natakot. Maya-maya, nakarating na siya sa magic circle. Nang walang anumang pag-aalinlangan, dumaan siya sa magic circle habang ang mga thread ng demonic energy ay nagkatotoo sa paligid niya. Matapos dumaan sa magic circle, may isang kuwebang bato sa harap niya. Sa labas ng kuwebang bato, may isang grupo ng mga kaaway na naghihintay na makapasok sa pamamagitan ng pintong bato. Nang malapit na sila sa pintuan, idiniin nila ang kanilang mga palad sa pinto at nakatalyze ang demonic energy para buksan ang pinto. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si James. Madali niyang napasok ang lugar. Hindi nagtagal, pumasok siya sa kuwebang bato. Sa harap niya ay isang daanan na lumalalim sa ilalim ng lupa at binabantayan sa magkabilang panig ng garrison ng kaaway. Mahigpit na binabantayan ang lugar. Hindi lang iyon, ramdam ni James ang lakas ng mga bantay. Bawat isa sa kanila ay nasa 8th stair ng Immortal Ascension. Ito ay magiging malapit na imposible na pumasok ng puwersahan. Maaari kang magpahinga sa ngayon. Isa pang team ang magpapatuloy sa paghahanap sa Mount Wolvern, utos ng isang lalaki. Pagkatapos, ang pangunahing unit ay lumiko upang umalis. Sinundan sila ni James malapit sa likuran, nalilito kung ano ang gagawin, novel drama. Binalak niyang hanapin ang kinaroroonan ng mga alagad ng Welcome Academy. Gayunpaman, pagdating sa kampo ng Demon Race, hindi siya nang ahas na kumilos ng pabiga-bigla. Kung tutuusin, hindi niya mapipilit na makalabas ng hindi nasaktan kung siya ay natuklasan. Bagamat nasa kanya ang demonic lotus at isang token, hindi siya sigurado kung magagamit ang mga ito. Kung babulay-walay nila ang token, mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at mamamatay siya ng walang awan na kamatayan dito. Kasunod ng pangunahing unit, nagpatuloy siya ng mas malalim sa yungib at nakarating sa isang palasyo sa ilalim ng lupa. Napakalaki ng palasyo at maraming silid. Dahil ang bawat silid ay may sariling numero, ang pangunahing unit ay nagkalat, at lahat ay bumalik sa kanilang sariling silid. Nang makita ito, napuno ng pangangilabot si James. Saan ang lugar na ito? Dahil siya ay isang infiltrator, hindi siya nang ahas na gumalaw ayon sa gusto niya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, binalak niyang hanapin ang palasyo sa ilalim ng lupa para sa mga nakakulong na magsasaka. Kahit na ang panlabas ay mabigat na binabantayan, ang kabaligtaran ay totoo para sa loob. Walang pakialam na naglakad si James. Sa daan, marami siyang nadatnan na lalaking nakaitim na damit at itim. Mga maskara, wala ni isa sa kanila ang bumati sa isa't isa. Marahil walang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng iba. Hindi nagtagal, umalis si James sa palasyo sa ilalim ng lupa at dumating sa pasukan ng isang daanan sa ilalim ng lupa. Nakatayo sa may entrance, naramdaman niya ang malakas na demonic energy na nagmumula sa loob. Nabigla siya. Samantala, bumangon ang kanyang katawan. Ang kanyang mga selula ay pumipintig, at ang kanyang dugo ay kumukulo. Napakalakas ng demonic energy. Nagagawa nitong maapektuhan maging ang aking katawan. Hoy! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2310. Sakto namang napahinto si James at nakatitig sa entrance, may saway sa likod niya. Lumingon si James at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na robe na papalapit sa kanya. Wala siyang suot na maskara. Bukod pa riyan, kulubot ang mukha, malalim ang mga mata, at may hawak siyang itim na tungkod. Sa kanyang kamay,
Wala siyang suot na maskara. Natigilan si James. Dahil lahat ng tao dito ay nakamaskara, ang lalaking nasa harap niya ay dapat na siyang namamahala. Gayunpaman, walang ideya si James kung paano niya ito haharapin. Kaya naman, ibinaba na lang niya ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Samantala, lumapit sa kanya ang matandang lalaki at tinitigan siya. Kinabahan si James, at basang-basa ang mga palad niya sa pawis. Panginoong tagapagtanggol, sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng itim na roba at pulang maskara ang naglakad patungo sa matandang lalaki. Pagkatapos, lumuhad siya at nagsabi, Panginoong tagapagtanggol, marami kaming nahuli na magsasaka. Ang mga nabigo nating makuha ay pinatay at naubos ang kanilang dugo. Gayunpaman, marami pa rin sila doon sa Mount Wolvern. Ang matandang lalaki na may hawak na tungkod ay nagutos, magmadali ka at hulihin silang lahat sa loob ng 3 araw. Kunin silang buhay kung maaari. Kung hindi, patayin mo sila at kunin ang kanilang dugo. Novel drama. Naiintindihan, sabi ng lalaking naka-red mask. Pagkatapos, tumayo siya at nagmamadaling umalis. Alam ni James na ang taong nauna sa kanya ay isang tagapagtanggol. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, Master Protector, tumitingin-tingin lang ako sa paligid. Ang lugar na ito ay hindi limitado, kaya huwag gumala sa gusto mo. Mag-ingat na huwag lumunin ng puro demonic energy dito. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at pumasok sa daanan. Walang anumang hinala ang ginawa ni James. Dahil ang kampo ay napapaligiran ng mga patong-patong ng magic circles, tanging ang mga nagal inang ng demonic arts lamang ang maaaring makapasok ayon sa gusto nila. Ang mga tagalabas ay mahahawahan at lalamunan lamang ng demonic energy. Pagkaalis ng tagapagtanggol, nakahinga ng maluwag si James. Wait, malapit na. Masyadong malakas ang aura niya. Sa tingin ko ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Napatingin si James sa daanan sa likod niya. Ang lugar na ito ay may nakakatakot na demonic energy. Anong lugar ito? Binalak niyang umalis, ngunit nagpa siya pa rin siyang pumasok sa daanan dahil napukaw ang kanyang pagkamausisa. Hindi malaki ang daanan at 5 metro lamang ang taas at lapad. Ilang maningning na perlas ang nagbuga ng mahinang puting liwanag at nagpapaliwanag sa daanan sa mga itim na bato sa paligid. Si James ay nagpatuloy sa mas malalim na daanan. Tahimik ang lugar, at tanging yapak lang niya ang maririnig. Habang pinipigilan niya ang kanyang aura ay bumagal siya. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarating siya sa kailaliman ng daanan. Maluwag ang lugar, at ang mga kakaibang hugis na stalactites ay nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Bukod doon, may nicho sa gitna ng isang walang laman na kapirasong lupa. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap ng libingan. Panginoong Lucifer, ikaw ay mabubuhay na maguli sa loob ng ilang araw, bulong ng matandang lalaki. Nagsumikap ako upang makuha ang daan-daang libong kabataang mahuhusay na magsasaka para tanggalin ang selyo at buhayin ka. Mayroong kahit isang grand supernatural sa kanila. Ang kanilang dugo ay magpapalusog sa iyong katawan at bubuhayin ka. Nang marinig ito, napabuntong hininga si James. Kaya, lahat ng ginawa ng demon race ay para buhayin ang lalaki sa libingan. Sino si Lucifer? Paano siya nagkakahalaga ng daan-daan at libu-libong mga inosenteng buhay? Gulong-gulo ang puso ni James. Matapos malaman ang katotohanan, hindi siya nang ahas na magtagal at tahimik na umalis ng walang ingay. Pinigilan niya ang kanyang aura, at ang lugar na ito ay naglalaman ng puro demonic energy kaya walang makalapit. Hindi napansin ng matandang lalaki na may nakalusot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2311. Hindi inaasahan ni James na magkakaroon ng libingan na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng kampo. Hindi lang iyon, ngunit ang taong nasa loob ng libingan ay miyembro ng lahing demonyo noong sinaunang panahon. Ngayon, ang lahing demonyo ay may sensinang nagsisikap na buhayin ang isang taong tinatawag na Lucifer Manokam. Dahil nalaman ni James ang pagsasabwatan ng lahing demonyo, paano na lang siya uupo sa gilid habang kinakatay ang mga nakakulong na magsasaka. Bukod doon, mayroon ding kwintina na dapat isaalang-alang. Nangako siya kay Farley na aalagaan niya ito ng mabuti. Ngayong nagkaproblema na siya, hindi niya kayang baliwalain siya ng ganoon na lang. Kaya,
Palihim siyang tumalikod at hinanap ang kuweba sa ilalim ng lupa. Mabuti na lang at hindi nababantayan ng husto ang loob ng kampo. Kung hindi, magiging mas mahirap para sa kanya na lumipat sa paligid. Hindi nagtagal, nakita niya ang kinaroroonan ng piitan. Ang lugar na ito, gayunpaman, ay nababantayan. Kaya naman, hindi nang ahas si James na pumasok ng hindi handa. Lumipas ang ilang araw, at hindi natupad ang bintana ng pagkakataong iligtas sila. Sa nakalipas na ilang araw, marami pang magsasaka ang nahuli ng buhay. Ngayon, lumitaw ang tagapagtanggol at personal na nagtungo sa piitan. Pinasok ni James ang hanay ng mga bantay ng lahing demonyo at sumunod sa likuran niya. Pagpasok nila sa piitan, ang tagapagtanggol ay nagutos, dumating na ang oras upang buhayin ang ating Panginoon. Papatayin natin silang lahat at gagamitin natin ang kanilang sariwang dugo para buhayin ang ating Panginoon. Naiintindihan. Matapos mabigyan ng utos, sumugod ang ilang lalaki sa likuran niya patungo sa unang piitan at binuksan ang pinto. May humigit kumulang 100 nakakulong na magsasaka sa loob. Ang kanilang cultivation base ay selyado na. May mga nasugatan pa. Walang awa ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit at itim na maskara. Habang naglalazlas sila ng kanilang mga espada, ilang mga magsasaka ang namatay. Pagkatapos, gumamit sila ng kakaibang instrumento sa pagkolekta ng kanilang dugo, novel drama. Mga demonyo kayo, magkakaroon ng kabayaran. Tulong. May nagligtas sa atin. Nang makita ito, ang iba pang mga magsasaka ay napahiyaw sa takot. Si James, na kabilang sa mga gwardya, ay nalungkot nang masaksihan ang malagim na eksenang ito. Ano ang dapat kong gawin? Gulong-gulo ang isip ni James. Habang pinag-iisipan niya ang susunod niyang gagawin, marami pa ang napatay. Namatay sila sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kahit na gusto niya talagang iligtas ang mga ito, higit siyang nahihigitan ng demon race, hindi pa banggitin na sila ay nagtataglay ng malaking lakas. Ang tagapagtanggol, lalo na, ay napakalakas. Batay sa mga konserbatibong pagtatantya, tiyak na naabot niya ang sage rank. Kung gagawa siya ng hakbang ngayon, hindi lamang siya mabibigo na iligtas ang mga ito, ngunit siya ay mahuhuli at mapatay. Habang nagpapakawala ang mga magsasaka ng masakit na hiyaw, bumagsak sila sa lupa. Naubos ang kanilang dugo, at naging tuyong bangkay sila sa isang kisap mata. Tulong. Napuno ng hangin ang mga tunog ng panaghoy at pagsusumamo. Nagsisiksikan sa mga sulok ang mga nahaharap sa kamatayan, nanginginig sa takot. Hindi na makatingin si James. Kung hindi siya humakbang sa sandaling iyon, mas maraming tao ang mawawalan ng buhay. Gayunpaman, sa kabaligtaran, isa sa panganib niya ang kanyang sariling buhay. Siya ay napunit sa magkasalungat na pag-iisip. Tulad ng pag-aalinlangan niya, higit sa 100 tao sa unang piitan ang pinatay. Ang tagapagtanggol ay nagtungo sa ikalawang piitan, kung saan humigit kumulang 500 katao ang nakakulong. Kabilang sa kanila ang mga mukha na kilala ni James Eunice, Quintina, Harold, at iba pa. Habang sinusundan ni James ang pangunahing unit, nakita niya si Quintina. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang pumasok sa piitan at sinimulan silang patayin. Pagbabayaran mo ito, mga demonyo. Umalangaw-ngaw sa buong piitan ang mga bigong dagandong. Naglakad ang isang gwardya patungo kay Quintina, itinaas ang kanyang espada, at nilaslas ang kanyang leeg. Dahil selyado ang cultivation base ni Quintina, hindi siya makagalaw. Nakapikit lamang siya kapag nahaharap sa kamatayan. Tumigil ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2312. Hindi na makatiis, umungal si James. Kasabay nito, humarap siya kay Quintina at itinaas ang kamay, na paatras ng makapangyarihang palm energy ang kalaban. What the hell? Nagdilim ang mukha ng tagapagtanggol habang malamig niyang sinabi, may death wish ka ba? Magwala ka. Sa pagtingin sa tagapagtanggol na galit, sinabi ni James, Panginoong tagapagtanggol, kailangan ba nating magsakripisyo ng napakaraming tao para buhayin si Lucifer? Oo, sinabi ng tagapagtanggol, si Master Lucifer ay isang minsan sa buhay na henyo. Kapag nabuhay na maguli, dadaig siya sa mga magsasaka ng 3,000 mundo. Ito ay isang utos mula sa mga nakatataas. Saang departamento ka galing?
Huminga ng malalim si James. Alam niyang malapit ng malantad ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, hindi siya basta na lang maupo at panoorin ang pagkamatay ni Quintina. Pilit niyang pinapakalma ang sarili habang nakatingin sa protector. Pagkatapos, isang itim na token ang lumitaw sa kanyang kamay. Habang pinapagana niya ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan, ang token ay naglabas ng napakalaking kapangyarihan. Ano? Natigilan si protector. Sa sandaling humarap siya sa token, nanginginig ang kanyang mga binti. Pumalakpak, hindi na makatiis, bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang iba ay lumuhad din sa lupa. Napatulala si Quintina at ang iba pa. Ano? Habang tinitingnan niya ang token sa kamay ni James, wala siyang maramdamang pressure dahil wala siyang demonic energy. Ang token ay nakatarget lamang sa lahing demonyo at sa mga nagal inang ng demonic arts. Gayunpaman, pakiramdam niya ay nakita na niya ito noon pa man. Ay, oo, bigla siyang tumayo. Nang makatagpo ang sinaunang angkan ng isang malaking krisis, may lumitaw na may dalang token na ito at niresolba ang usapin. Master. Ang tagapagtanggol ay lumuhad sa lupa, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi akalain ni James na magiging ganito katikat ang token na ibinigay sa kanya ni Marcelo. Kahit na ang isang makapangyarihang figure bilang tagapagtanggol ay lumuhad kapag nakikita. Huminga ng malalim si James at sinabing, bitawan mo na sila. Ang tagapagtanggol ay nasa isang tali. Guro, nagsumikap kami para buhayin si Master Lucifer. Ngayong malapit na tayong magtagumpay, paano tayo basta-basta susuko? Hindi akalain ni James na hanggang dito lang siya madadala ng token. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagtanong siya, kailangan ba talaga natin ng sariwang dugo para buhayin siya? Nakaluhod, ang tagapagtanggol ay nagsabi, noon, alam ng kanyang kamahalan ang Demon Emperor na ang kanyang buhay ay malapit ng magwakas. Bago ang kanyang pagpanaw, ginamit niya ang kanyang pinakamataas na demonic energy para i-seal ang sarili niyang kadugo, si Lucifer Manokam. Sa paglipas ng panahon, unti-unting hamina ang kapangyarihan ng Selyo. Gayunpaman, ang Selyo ay hindi madaling mabawi, kaya natutunan namin ang isang arcane art. Sa pamamagitan ng kanilang dugo, masisira natin ang Selyo at mabubuhay muli si Master Lucifer. Nang marinig ito, halos alam ni James na kailangan ng supreme demonic energy para ilabas ang Selyo. Gayunpaman, dahil wala silang sapat na kapangyarihan, kailangan nila ang dugo ng lahat ng mga magsasaka na ito. Kataas-taasang demonic energy. Naisip niya ang kanyang katawan na nabuo gamit ang demonic lotus. Samantala, ang demonic lotus ay isang hindi mabibaylang kayamanan ng demon race na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang demonic energy. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, susubukan kong bitawan ang Selyo. Huwag mo silang patayin sa ngayon. Guro, ikaw. Itinaas ng protector ang ulo para tingnan si James. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni James, ni hindi niya naintindihan kung bakit may magdadala ng token sa kanyang mga nasasakupan na nagtataglay ng nakakatakot na demonic energy. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang token, alam niya lamang na ang isang tunay na makapangyarihang figure ng lahing demon ay karapat-dapat na taglayin ito. Susubukan ko. Patayin mo lang sila kung nabigo ako. Hawak ang token sa kanyang kamay, kahit ang volume niya ay mas malakas na ngayon. Naiintindihan. Ang tagapagtanggol ay hindi nang ahas na sumuway, novel drama. Sabi ni James, sige, tumayo ka at magsalita. Tumayo ang tagapagtanggol. Lumingon si James at sinulyapan si Quintina. Pagkatapos, hindi siya nagtagal at tumalikod na para umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2313. Pumagit na si James at pinigilan ang protector na ipagpatuloy ang pagpatay. Sa ilalim ng tagapagtanggol. Patnubay, si James ay bumaba sa kailaliman ng libingan. Samantala, ang tagapagtanggol ay nangangamba. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni James at gusto niyang magtanong, ngunit hindi siya naglakas loob. Maraming tanong din ang nasa isip ni James. Gusto man niyang magtanong, natatakot siyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Pagkaraan ng ilang oras, hindi na siya nakatiis, nagtanong siya, sino si Lucifer Manokam? Novel drama. Sa pagkakataong ito, ang tagapagtanggol na ang maguluhan. Si Lucifer ay kilala sa Demon Realm.
Ang kanyang ama ay isa sa mga Demon Emperors at pinuno ng Demon Race noong sinaunang panahon. Kaya bakit hindi narinig ng lalaking nauna sa kanya ang tungkol kay Lucifer Manakam sa kabila ng pagkakaroon ng isang nakakatakot na token? Ito ay dapat na isang madaling tanong, boom ang boses ni James. Huminto ang tagapagtanggol at tumingin kay James. Lukot ang mukha niya. Mapagpakumbaba siyang nagtanong, Guro, sino ka? Bakit kasama ka sa mga subordinate ko? Pinadala ka ba dito ng mga nakatataas para subaybayan ako? Walang pakialam na sinabi ni James, galing ako sa Demon Realm. Iyon lang ang kailangan mong malaman. Naiintindihan. Tumanggaw si Protector. Pagkatapos, sinagot niya ang tanong ni James, ang mga cultivator ng Emperor rank ay ang pinakamakapangyarihang nabubuhay na nilalang sa mundong ito. Noong sinaunang panahon, lumitaw sa Earth ang dakilang hukbo ng Demon Race at sinubukang lupigin ang planeta. Gayunpaman, sinalubong kami ng pagtutol ng mga tagalupa. Noon, ang kanyang kamahalan Jacob Manakam ang namumuno sa hukbo. Gayunpaman, sinalubong siya ng isang ganting pag-atake mula sa mga tagalupa at nakulong sa Mount Wolvern. Gaya ng nakita ng kanyang kamahalan. Sa kanyang pagkamatay, tinatakan niya ang kanyang nag-iisang kamag-anak na dugo, si Lucifer Manakam, upang mag-iwan ng mga buto para sa hinaharap na muling pagsilang ng lahing demon. Pagkatapos umatras ng Demon Race, tinugis ng mga taga-lupa ang Demon Race at tinugis kami. Sa kasalukuyang panahon, ang impluwensya ng Demon Race sa Earth ay balewala. Samantala, inutusan ako ng aking ninuno na isang general sa ilalim ng kanyang kamahalan na manatili sa sinaunang kaharian at maghintay ng karagdagang mga tagubilin. Ilang dekada na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang lihim na utos na nagtuturo sa akin na sakupin ang sinaunang kaharian at buhayin muli si Lucifer. Nang marinig ito, alam ni James na ang lahi ng demonyo ay gumagalaw. Ituro mo sa akin ang daan, sabi ni James. Sundan mo ako. Ang tagapagtanggol ay gumawa ng isang malugod na kilos. Hindi nagtagal, nakarating sila sa libingan sa ilalim ng lupa. Ang demonic energy dito ay nakakatakot dahil sila ay hindi mabilang na beses kaysa sa labas ng mundo. Walang ordinaryong magsasaka ang makalapit sa lugar na ito. Tumayo si James sa harap ng libingan, kung saan inukit ang mga mahiwagang karakter. Kahit na hindi maintindihan ni James ang kanilang kahulugan, halos alam niya na ang mga salita ay nangangahulugang ang libingan ni Lucifer Manakam. Tanong ni James, paano natin siya bubuhayin? Lumapit sa kanya ang Protector at winigayway ang kanyang braso. Pagkatapos, nagkaroon ng makapangyarihang enerhiya sa kanyang palad, at naputol ang mga ito sa hangin. Kasunod nito, nawala ang lupa sa puntod. Ang lugar na ito ay isang magic circle. Walang alam si James tungkol sa magic circles. Nakikita lamang niya ang ilang komplikadong linya, kung saan ay isang walang takip na kabaong. Sa loob ng kabaong ay nakahiga ang isang lalaki sa paligid ng 18 taong gulang. Bakas sa mukha niya ang pagiging kabataan. Sinabi ng tagapagtanggol, ito ang tatak na iniwan ng kanyang kamahalan. Kahit na lumipas na ang mahabang panahon, malakas pa rin ang kapangyarihan ng selyo. Kahit na natutunan ko ang sinaunang arcane arts, hindi ko pa rin maaalis ang selyo. Dahil dito, hinihiling ko ang sariwang dugo ng hindi mabilang na mga tao kasama ng arcane arts upang piliting tanggalin ang selyo. Tiningnan ni James ang magkagulong mga linya at nagtanong, maaari ko bang bitawan ang selyo sa pamamagitan lamang ng paggamit ng demonic energy? Oo, sabi ng tagapagtanggol. Gayunpaman, kailangan mo ng napakalaking demonic energy. Sa lakas ko, hindi ko kayang gawin ang ganoong gawain. Sabi ni James, umalis ka, susubukan ko. Naiintindihan. Ang tagapagtanggol ay umatras sa likuran. Sa pagtingin sa mga linyang nakaharap sa kanya, huminga ng malalim si James at pinag-catalyze ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, itinuro niya ang mga ito sa magic circle sa harap niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa loob ng magic circle na biglang sumipsip ng kanyang enerhiya. Namutla ang mukha niya habang pinipigilan ang proseso. Gayunpaman, hindi niya magawa kahit anong pilit niya. Hindi nagtagal, naubos ang kanyang demonic energy. Ang kanyang demonic energy ay ganap na naubos. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling.
Kabanata 2314. Lumabo ang kanyang kamalayan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nauubos na ang kanyang sigla. Pagkatapos, ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng Celestial Abode. Huwag ka nang makipag-away, James. Ang magic circle na ito ay sumisipsip ng demonic energy sa loob ng iyong katawan, na hindi mo pa rin kayang kontrolin. Ang iyong katawan ay gawa sa demonic lotus. Hindi mo alam kung gaano kamahal ang demonic energy ng demonic lotus. Nang marinig ito, tumigil si James sa pagpigil. Sa sandaling iyon, tanging nakakatakot na demonic energy ang nararamdaman niya mula sa loob ng kanyang katawan. Ang demonic energy ay pumasok sa magic circle, na nagradiated ng isang makulay na liwanag. Sa likod niya, butil-butil ang pawis sa noo ng tagapagtanggol. Masyadong malakas si James at masyadong nakakatakot ang kanyang demonic energy. Kahit libu-libong taon man siyang magtanim, hindi niya maabot ang kahit isang bahagi ng demonic energy ni James. At the same time, naiintriga siya kay James. Sino ba talaga siya? Ang buong proseso ay tumagal ng 10 minuto. Basag. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at nawala ang magic circle. Nang mawala ang magic circle, ang kabaong ay nahayag na sa lahat. Samantala, dahan-daang nagmulat ng mata ang lalaki sa loob ng kabaong at gumapang palabas ng kabaong. Master Lucifer. Ang tagapagtanggol ay labis na nabalisa na ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si James kay Lucifer, na ibinalik ang tingin. Sino ka? Novel drama. Tanong ni Lucifer. Medyo magaspang ang boses niya na parang ang tagal niyang hindi nagsasalita. Wala kang pakialam. Pagkatapos, lumingon si James at tumingin sa tagapagtanggol, sinabing, ang magic circle ay inilabas na, at si Lucifer Manakam ay nabuhay na muli. Palayain ang mga cultivator na nahuli mo ng sabay-sabay at umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kapag nalaman ito ng mga sekta, magpapadala sila sa iyo ng maraming makapangyarihang magsasaka. Pagkatapos niyang magsalita, bumigay ang mga tuhod niya, at bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling iyon, nagpakita si Lucifer sa kanyang harapan at ikan-away ang kanyang kamay. Makapangyarihang enerhiya ang naipon sa kanyang palad, at tinanggal niya ang maskara ni James. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, tumingin siya kay James at sinabing, hindi ko inaasahan na ang magic circle seal na inilatag ng aking ama ay pinakawalan ng isang tao lamang. Bagamat ang iyong pisikal na katawan ay nagtataglay ng nakakatakot na demonic energy, ang iyong kaluluwa ay kabilang sa isang tao. Hindi inaasahan ni James na ganoon lang ang makikita ni Lucifer sa kanya. Ang Demonic Lotus. Tinitigan niya si James makalipas ang ilang oras, ang ekspresyon niya ay napalitan ng gulat. Ay ito ba ang natal primordial spirit ng aking ama? Hinawakan ang kwelyo ni James at binuhat siya, dumidilim ang mukha ni Lucifer habang nagtanong, sino ka? Bakit ang iyong pisikal na katawan ang natal primordial spirit ng aking ama? Sa sandaling iyon, si James ay lubhang mahina. Dahil dito, hindi siya makapagbigay ng anumang lakas para makawala. Ang pagkakahawak ni Lucifer. So paano kung tao ako? Ako ang bumuhay sa iyo. Ganito ba ang pagpapakita mo ng iyong pasasalamat? James. Malamig na sabi, may itatanong ako sa iyo, sagutin mo ako. Si Lucifer ay may suot na solemn na ekspresyon, at ang kanyang aura ay nakakatakot. James answered him truthfully, actually, I have died once when I was dead, nagkataon na nakatagpo ako, isang itim na lotus, na nagbago sa aking kasalukuyang pisikal na katawan. Ganyan ako nabuhay muli. Hindi pwede. Imposible. Ang primordial spirit ng aking ama ay walang hanggan. Seryoso ka bang umaasa na maniniwala ako na nagawa mo itong gawing pisikal mong katawan? Nahirapan si Lucifer na paniwalaan si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2315. Hindi naniwala si Lucifer sa sinabi ni James. Kahit na namatay ang kanyang ama, ang primordial spirit na kanyang iniwan ay dapat na hindi magagapi. Paano nagawang pinuhin ng isang lalaking lumitaw nang wala saan? Iwan mo muna kami. Lumingon si Lucifer at tumingin sa tagapagtanggol. Naiintindihan. Hindi nagtagal ang tagapagtanggol at nagmamadaling umalis. Samantala, pinakawalan ni Lucifer si James, na bumagsak sa lupa. Pagkatapos,
Nahihirapan siyang bumangon at naupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Si Lucifer, na nakatayo sa tabi niya, ay nagtanong, mag-isa lang tayo ngayon, kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nakuha ang pisikal na katawan na ito? Nagsalubong ang kilay ni James. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Lucifer. Anuman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya sa isang labanan. Lucifer, matagal nang patay ang iyong ama. Bagamat ang demonic lotus ay dating natal primordial spirit ng iyong ama, matagal na itong nagkalat. The demonic lotus is now merely an object, mahinang wika ni James. Sagutin mo ang tanong ko. Angal ni Lucifer. Nakakatakot ang demonic energy niya na nagpalamig pa sa dugo ni James. Huminga ng malalim si James at sinabing, I told you I was once dead. Gayunpaman, may nagligtas sa akin at ginamit ang demonic lotus para muling hubugin ang aking pisikal na katawan. Ganyan ako nabuhay muli. Nang marinig ito, bumigay ang mga tuhod ni Lucifer. Wala nang pag-asa, ngayong nawala na ang demonic lotus, hindi na muling mabubuhay ang aking ama. Nanlumo siya, novel drama. Umupo si James sa lupa at nagpahinga ng ilang oras bago bumangon na nahihirapan at tumingin kay Lucifer, sinabing, balak mo bang bawiin ang demonic lotus? Nakapagtanim na ako ng bagong natal demonic lotus. Sumulyap si Lucifer kay James, na nagsasabing, ang demonic lotus ay ganap na sumanib sa iyong kaluluwa. Nangangahulugan ito na ikaw ay itinalaga upang makuha ang demonic lotus at mayroon kang pagkilala ng aking ama. Kung hindi, ang iyong kaluluwa ay hindi maaaring sumanib sa demonic lotus nang walang kamali-mali kahit gaano kakalakas. Pagkatapos, tumayo siya at nagtungo sa labas. Sumunod naman si James dahil maraming cultivators ang nakakulong dito. Sa labas, naghihintay ang tagapagtanggol. Maya-maya, lumabas na ng kwarto ang dalawa. Master Lucifer, Master, tumingin ang protector sa dalawa. Sabi ni Lucifer, hindi tayo dapat magtagal dito. Iutos mo sa aming mga tauhan na umatras. Ano ang tungkol sa mga magsasaka sa mga piitan? Tumingin ang tagapagtanggol kay Lucifer bago sumulyap. James, sabi ni James, umalis ka muna at tanggalin ang magic circle. Mag-iisip ako ng paraan para mailigtas sila. Naiintindihan. Tumanggaw si Protector. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang utos, ang lahat ay nagmamadaling umatras. Hindi nagtagal, nakalabas na sila sa kuwebang bato. Sa labas, lumuhad ang tagapagtanggol. Master Lucifer, ang aking ninuno ay isang senior general sa ilalim ng bandilan ng kanyang kamahalan. Ang tungkulin ko ay maghintay dito at buhayin ka. Nakatingin si Lucifer sa malayo. Ang kanyang mga alaala ay nananatili pa rin noong unang panahon. Naalala niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang ama bago sila maghiwalay. Lucifer, itatatak na kita. Matulog ng matiwasay. Sa oras na gising ka, narating mo na ang pinakamaliwanag na panahon ng ating panahon. Hindi ka kabilang sa panahong ito. Nabibilang ka sa panahong hindi mabilang na millennia sa hinaharap. Per, hindi kita pababayaan. Naikuyom ni Lucifer ang kanyang mga kamao. Guro, ang taong iyon ay may supreme token of the demon race, sabi ng tagapagtanggol. Bahagyang tumanggaw si Lucifer at sinabing, it's understandable. Nakuha niya siguro ang atensyon ng ilan sa lahing demon. Ang token na iyon ay dapat na ibinigay sa kanya ng isang pangunahing miyembro ng demon race. Huwag mo siyang pansinin. Dapat sabay na tayong umalis. Pagkatapos, umalis si Lucifer kasama ang mga miyembro ng demon race. Naglakad na si James palabas ng kampo. Nang makitang nakaalis na ang lahat, bumalik siya sa kuwebang bato. Nang umalis ang demon race, nawala ang magic circle. Si James, gayunpaman, ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Sa halip, naghintay siya sa labas at naghintay ng panibagong araw. Pagkatapos, pinalaya niya sina Henry, Delaney, at ang mga magsasaka na tinutugis mula sa celestial abode. Tumingin siya sa mga magsasaka at malamig na sinabi, dahil ligtas ka na ngayon, maaari kang umalis. Huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa celestial abode. O kung hindi,